Natapos na ang panahon ng probation. Ang iyong mga tauhan ay magalang na tinatanggap ang pagbabalik ng binata. Ikaw ang mamamahala sa bilyon-bilyong ari-arian ng pamilya Ye. Magalang na tinatanggap ang pagbabalik ng binata. Ito ay espesyal na inihanda para sa iyo ng amo. Isang custom-made na high-end suit. Mula ngayon, ikaw na ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Xiangyan. Ang nag-iisang tagapagmana. Nasa kamay mo ang kalahati ng yaman ng mundo. Sa isang utos, manginginig ang buong mundo. Napakagaling. 3 taon na ang nakalipas. Pumunta ako sa Longcheng para magsanay bilang isang security guard. Muntik na akong maaksidente sa sasakyan. Iniligtas ako ni Zuxin. Naging manugang ako ng pamilya Shen. Ngayon, oras na para tulungan si Zuxin na mabawi ang lahat ng pag-aari niya. Nasaan ang regalong pina-request ko sa inyo? Ito ay binili sa Sufair Auction House. Na-auction ito doon, isang treasure gathering basin na nahukay mula sa dinastiyang Shang. Ito ay nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Kumusta, mahal ko? Tians, ngayon ay ang opening ceremony ng kaklase kong si Ruohan. Binigyan kita ng 100,000 yuan. Kumusta ang paghahanda? Handa na lahat ng regalo. Ang opening ceremony ay sa Royal Hotel. Dali, pumunta ka rito. Huwag kang mahuli. Si. Ayoko pang bumalik sa Xiangyan ngayon. Ang aking pagkakakilanlan, kung ilalantad, masyadong makakaakit ng atensyon at magdudulot ng abala. Mula ngayon, sa harap ng iba, tawagin ninyo na lang akong Mr. Ye. Mr. Yi. Mahal, nandito na ako. Ito ang bago kong damit. Ano sa tingin mo? Guwapo, di ba? Huwag kang mag-alala, handa na ang regalo. Hindi kita pababayaan. Sige, tara na. Oh, hindi ba ito ang dati nating campus belle na si Shen Zuxin? At ito ay tiyak ang walang kwentang asawa ng Kaya ito ang sikat na walang kwentang manugang ng pamilya Shen. Siguradong nagbibihis na parang disenteng tao. Ang ilang tao, alam mo, kahit bihisan mo ng ginto at tilak, hindi may tatago ang kanilang dukha at marungis na aura. Ang dating campus belle natin, na pangasawa, ang isang talunan. Nakakatawa, no? Nakita ko na yang suot mo dati. Narinig ko limited edition daw yan. 2 lang sa buong mundo. Kaya yung suot mo, hindi pwedeng peke na binili sa palengke, di ba? Kayo dalawa, ay nako. Para lang dumalo, sa opening ceremony ni Ruohan, nag-effort ka talaga, no? Bumili ng pekeng galing sa palengke, para pumunta dito at wala kang hiya. Jiao, magkaklase tayong lahat. Hindi naman kailangan maging masyadong masakit. Ayaw mo sa pananalita ko, edi lumayas ka. Ang opening ceremony na ito, kaya namang wala ka. Isama mo na yang walang kwentang asawa mo. At umalis na. Huwag kayong manatili sa Royal Hotel namin, at mang-istorbo sa ibang kaklase. Ang asawa ko ay hindi walang kwenta. Kung ang lalaking umaasa sa asawa ay hindi walang kwenta, ano siya? Ang kasintahan kong si Ace, ay ang batang master ng pamilya Lee. Siya ang magiging CEO ng Lee Group sa hinaharap. Ang asawa mo, hindi man lang makakumpara sa isang daliri ng kasintahan kong si Ace. Talagang hindi. Nandito tayo ngayon para sa opening ceremony ni Ruohan, hindi para makinig sa kalokohan mo. Mahal, umalis na tayo. Gusto ninyong umalis? Hindi naman imposible. Kayo dalawa kasi nasira ang pakiramdam ng kasintahan ko. Eto ang deal. Luhod at yumuko ng 3 beses sa kasintahan ko at papapasukin ko kayo. Ano sa tingin mo? Bitawan mo yung kamay ko. Hindi mo ba maintindihan ang wika ng tao? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kasintahan ko. Sasabihin ko ulit, bitawan mo ang kamay ko. Sino ka ba sa tingin mo? Yangse, Ang tapang mong lumaban sa akin ng ganyan? huwag mo kaming itulak ng sobra. Shen Zuxin, niloloko mo ba ako? Itong walang kwenta ay parang asong kalye lang. Kailan pa siya naging tao? Nagbago na ang isip ko. Ako, Lize, hindi kailanman nambubulas ng mga babae. Tungkol naman sa asawa mo, hindi siya kailangang lumuhod. Pero, medyo marumi ang sapatos ko. Paano kung lumuhod ka at dilaan mo ito hanggang malinis? Saka ko kayo papasukin. Isang house husband na tulad mo. Sanay ka nang magserbi ng tsaa at magbuhos ng tubig. Ang pagdila ng sapatos, hindi naman mahirap para sa'yo, di ba? Bakit ka nakatayo diyan? Ang sapatos ko ay nagkakahalaga ng 20,000 yuan. Hindi lahat ng tao ay pwedeng dumila nito. Aray. Anong ginagawa mo? Shen Zuxin, baliw ba ang asawa mo? Itong sampal ay para sa kawalang galang mo sa asawa ko. Itong sampal ay para sa iyong kayabangan at paghamak sa iba. At itong huling sampal ay aral para sa kasintahan mo. Z. Mahal, tara na. Shen Zuxin, ang tapang mong mang-api ng kasintahan ko. Mahal, ako na ang bahala dito. Ginoo,
Magkano po ang gusto mong iswipe? Iswipe mo kahit anong halaga na nasa card. May pera ba ang card mo? Malamang nasa 1 hanggang 2 milyong yuan yon. Ang regular mong sahod, kasama ang baon na ibinibigay ko sa'yo, hindi aabot sa ganoon kalaki. Huwag kang mag-alala, mahal. Nasa atin pa rin ang regalong iyon, di ba? Sige, pakiusap. Minamahal kong mga kaklase, may biglang nangyari. At napahintay ko kayong lahat. Kasalanan ko lahat, talagang kasalanan ko. Nagkaroon ng pulong pang-emergency ang kumpanya. Sinabi nila na may isang importanteng tao mula sa Kowloon International ang dumating at may urgent na bidding ng proyekto. Kaya ako nahuli. Patawarin ninyo ako. Sa lahat. Ma'am Ruohan, Sir How. Ngayon ang opening ceremony ng inyong sangay ng kumpanya. Tama lang naman na maghintay tayo ng kaunti pa dito ngayon. Talaga. Eksakto. Ma'am Ruohan, ikaw at Sir How ay sobrang abala sa trabaho. Naiintindihan nating lahat. Ruohan, matagal na tayong hindi nagkita. Ako si Zuxin. Bakit nakatayo ka lang diyan? Ang mga taong hindi alam baka isipin na ako, si Shen Ruohan, ay masama ang trato sa iyo. Maghanap ka ng upuan at maupo. Sandali lang. Ito ang pangunahing mesa. Para umupo dito, kailangan mong magbigay 9,999 yuan bilang abuloy. Karapat-dapat ba kayong dalawa na umupo dito? Kayong dalawa ay mas bagay sa mesang iyon. Lahat ng nagbigay ng mas mababa sa 1,000 yuan ay umupo sa mesang iyon. Paano kung nagbigay Tama ba ang narinig ko? Sabi mo nagbigay ka ng 1 milyong yuan bilang regalo? ang mesa ninyo ay nagbigay ng 9,999 yuan, tama ba? Hindi pa rin sapat yon para tumugma sa estado naming mag-asawa. Kahanga-hanga? Talagang kahanga-hanga. Shen Zoxen, sa tingin mo, ang seremonya ng pagbubukas ni Ruohan ay hindi sapat na masaya, kaya dinala mo ang iyong walang kwentang asawa dito para aliwin kaming lahat. Hahaha. Tungkol naman sa pera ng regalo, talagang nagbigay ako ng 1 milyong yuan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, mapapatunayan ko ito. Yitians, tumahimik ka. Mahal, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Zuxin, ang pera ng regalo ay simbolo lang ng mabuting kalooban. Ang asawa ko ay nagsimula sa wala. At ngayon siya ang pinuno ng isang kumpanyang nakalista na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong yuan. Ang maliit na pera na ibinigay mo, wala akong pakialam doon kahit kaunti. Ruohan, ako. Pero, sa harap ng maraming kaklase, gumagawa ng eksena sa aking pagdiriwang. Talagang hindi mo binibigyan ng respeto ang asawa ko. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Walang masamang intensyon si Tianse. Ililipat ko na sa iyo ang pera ng regalo ngayon. Yang walang kwentang pera mo ay hindi man lang sapat para sa buwan ng baon ng aking asawa. At kami ay hindi man lang ito gusto. Bakit hindi mo na lang ipaluhod ang asawa mo? Tumahol na parang aso at aliwin ang lahat pasayahin ang lahat. Ah, perpekto yan. Ako, gusto ko lang makinig sa mga asong gubat na tumatahol. Gusto mo akong tumahol na parang aso, di ba? Paano kung magpustahan tayo? Oh, ang asawa ng school beauty, medyo kawili-wili siya. Mahilig magpustahan. Sige, sasamahan kita. Sige lang. Ano ang pusta natin? Kung talagang nagbigay ako ng 1 milyon bilang regalo, lahat kayo, kailangang lumuhod. At humingi ng tawad sa asawa ko. Ikaw. Ye Tianse. Kung mapapatunayan na walang milyon, kung gayon, kailangan mong, sa harap ng lahat ng kaklase, inumin itong baso ng alak, at pagkatapos, ay lumuhod at tumahol, na parang aso. Ano sa tingin mo? Si, Tianse, alam mo ba ang sinasabi mo? Zuxin, ang pagsasanay sa isang lalaki, ay isa ring sining. Ang asong ito ay hindi masunurin. Kailangan mong pamahalaan ito ng maayos. Huwag mo itong ilabas para mapahiya ka. Eksakto. Takot na hindi malaman ng iba. Para kang asong gubat. Sobra na kayo. Magkaklase naman tayo. Biro lang, huwag masyadong seryosohin. Hindi mo ba gustong patunayan sa asawa mo? Tama ba? Tapos tatawagin ko ang waiter mamaya. Mas mabuting patunayan mo. Sana, hindi mo kami pababayaan. I-check ito. Magkano ang ibinigay ni Ye Tianse na regalo? Bilang regalo. Si. Ito ang perang ibinigay ni Mr. Ye bilang regalo. Oh, magaling talaga siyang magpanggap. Nag-swipe pa siya ng card para sa perang regalo. May pera ba sa card na ito? may pera ba? I-check mo lang at malalaman mo. Bilisan mo at i-check kung magkano ang pera. May 7 milyong yuan sa card na ito. Ha? Sabi ni G. Yay, pwede tayong mag-swipe kahit magkano. Diyos ko, 10 milyong yuan. Saan kumuha ng ganyang kalaking pera ang pamilya Shen? 10 milyong yuan. Totoo bang ganyan kalaki? Yanse, ano ba talagang nangyayari dito? Saan mo nakuha ang 10 milyong yuan na ito? Mahal, mahalaga ba ang pera? Ang taya na ginawa natin kanina. Sa tingin ko, lahat kayo. Hindi naman nakalimutan, tama? Tagapamahala si. Sigurado ka bang ang card na ito ay sa kanya? Siguradong sigurado ako.
Si G. Ye ang tanging lalaki na nagbigay ng pera sa pamamagitan ng bank card ngayong araw. Maari ka nang lumabas muna. C. Hindi. Paano nangyari ito? Halata naman na wala kang kwenta. Paano ka nagkaroon ng 10 milyong yuan? Mahal, ang pamilya Shen ay laging mahirap. Paano sila nagkaroon ng 10 milyong yuan? 10 milyong yuan. Iyan ay hindi maliit na halaga. Shen Zushin, inagaw mo ang aking tagumpay sa eskwelahan dati. Inakit mo ang kasintahan ko sa likuran ko. Ngayon, nag-asawa ka ng walang kwenta. Papaano kang nangahas na magmayabang sa harap ko? Ano? Ang taya na ginawa natin kanina, nakalimutan na ba ng lahat? Lumuhod at humingi ng tawad sa asawa ko. Kung naaalala ko ng tama, ang taya ay tungkol sa kung mayroon bang 1 milyong yuan sa card na ito, di ba? Kaya halata, natalo ang walang kwenta mong asawa. Eksakto. Ang taya na ginawa natin kanina ay malinaw na kung mayroong 1 milyong yuan sa card. Pero ang card na ito ay may buong 10 milyong yuan. 10 milyong yuan. Wala iyong kinalaman sa taya kanina. Tama si G. Lee. Masyado na kayong umaabuso. Si. Ngayon, malinaw na sa akin, eksperto kayo sa pagbabaluktot ng katotohanan para sa inyong sarili. Tama na. Una, inumin mo itong baso ng alak. Inumin mo. Inumin mo, tara. Inom. Ayaw matalo ha? Eksakto. Bilisan mo at inumin mo. Hindi, Tianse, huwag mong inumin. Gusto mo inumin ko ito? Sige. Anong ginagawa mo? Nagiging kawili-wili na ito. Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumuhod ka. Tilaan mo ang alak sa sahig. Kung hindi mo gagawin, babaliin ko ang mga paa mong parang aso. Zuxin, inimbitahan kita rito sa aking seremonya ng pagbubukas. Hindi para sa walang kwenta mong asawa na manggulo. Shen Zushin, masyadong lumayo ang asawa mo. Bitawan mo. Kung ang tigre ay hindi nagpapakita ng lakas nito, itinuturing mo ba itong may sakit na pusa? Lumuhod ka. Dilaan mo ng malinis. Kung hindi, sasaktan kita ng malubha. Bitawan mo ang asawa ko. Hihingi ako ng tawad. Sinta, wala tayong ginawang mali. Bakit tayo hihingi ng tawad? Tama na, tumahimik ka na lang. Ang asawa ko ay hindi makatuwiran. Hihingi ako ng tawad sa inyong lahat para sa kanya. Dahil ang lahat dito ay hindi kami tinatanggap sa seremonya ng pagbubukas ngayong araw. Aalis muna kami. Tumigil ka di. Mga dating kaklase tayong lahat. Nagbigay lang kami ng ilang mga biro na walang masama. Nagagalit ka ba talaga? Biro ba ang tawag mo dyan? Siyempre, kapag nagkikita ang mga dating kaklase, normal lang naman na magbiruan, di ba? At saka, ngayon ay ang engranding pagbubukas natin. Bilang dating kaklase, aalis ka nang hindi man lang umiinom ng kahit isang patak ng alak. Napakawalang galang yan, di ba? Eksakto. Sinabihan ninyo akong lumuhod, at sinabihan pa akong kumahol na parang aso. Biro ba yan? Teka, mga dating kaklase naman tayong lahat. Ang galing ng samahan natin. Ano bang masama kung kumawal ka para magpasaya sa lahat? Bawal ba yan? Hindi naman bawal. Kung ganoon, ikaw muna ang kumahol na parang aso. Magpasaya ka sa lahat. Ikaw. Akala mo ba may pagtingin ako sa'yo? Gusto mo pa na ang babae ko ay kumahol na parang aso? Ye, Tianche? Sige, Aze. Bigyan mo kami ni Hao ng pagtingin. Iwan na natin itong usapan. Huwag ka nang magdrama. Pagtatawanan tayo. Sige. Tutukan natin ang pagkakaisa at paggawa ng pera. Upo. Para kay Ate Ruohan at Kuya Hao, palalampasin na natin ito. Sige, Zuxin. Huwag kang tumayo lang dyan. Nakakahiya. Umupo ka. Tara, unahin ko munang mag-toast sa inyong lahat. Oo, ibig kong sabihin, pwede naman kayong dumating lang, pero nagdala pa kayo ng napakalaking regalo. Ako at ang asawa ko nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kaklase. Tara. Tagay. Manager Sie, halika at basahin ang mga regalo. Ito ay isang Jade Ruyi. Ito ay nagkakahalaga ng 500,000 yuan. Ito ay regalo mula kay Miss Jiao Jiao at Mr. Lee. At ito naman, ay munting tanda ng pagmamahal mula sa akin at kay Ace. Sana magustuhan ninyo ito. Ay, hindi naman kailangan. Nagpunta pa kayo rito at nagdala pa ng napakamahal na regalo. Masyado kayong magalang. Wala iyon. Itong Jade Ruyi, dinala ko ito mula sa ibang bansa. Kakakuha ko lang ng kumpanya ng pamilya ko kamakailan. Kung may mga proyekto sa hinaharap, magtulungan tayo ng higit pa. Oh, syempre. Pakiupo na lang po kayong dalawa. Isang pares ng coral bracelet, nagkakahalaga ng 200,000 yuan, regalo mula kay Miss Jolly. Ruohan, ang mga bracelet na ito,
Pinasimulan ko ito sa isang master, para basbasan. Sana magustuhan mo. Gustong-gusto namin, gusto namin. Isusuot ko sa ibang araw. Hahaha! Oh, ang sarap naman marinig. Ang treasure ball nakakabili ko lang sa auction, sayang naman ibigay sa ganitong tao. At para sa isang ito, ang espesyal na regalo ay ito. Sino ang nagpadala ng sirang palayok na ito? Kuya Kyang, itong pangit na palayok hindi naman galing sa'yo, di ba? Paano ko makakapagpadala ng ganito? Ang ipinadala ko ay ang purple clay teapot na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 yuan. Baka nagkamali ng deliver? Sino ang nagbigay ng pangit na palayok na ito? Hindi ba obvious? Sinabi lang ni Kuya Kiyang, siya ay nagbigay ng isang teapot. Kaya sa lahat ng mga kaklase dito, kaninong regalo ang hindi pa naa-announce? Walang kwenta. Itong pangit na palayok sa ang tindahan sa kalye mo ito binili. Baka naman, isang item na 9 yuan and 90 fen na libre ang shipang online. Hahaha, sa ating mga kaklase, kung ang pera ng regalo ay kulang sa 300,000 hanggang 400,000 yuan, nakakahiyang ilabas. Pero ikaw talaga ay nagbigay ng pangit na palayok. Hindi ka ba nahihiya? Hahaha. Binigyan kita ng 100,000 yuan, at ito ang binili mo para sa akin. Ito ba ang sorpresa na sinabi mo? Mahal, huwag mong pakinggan ang kalokohan nila. Binili ko ito mula sa Western District Antique Market. Ito ay isang tunay na kayamanan. Binigyan kita ng 100,000 yuan. Pwede ka namang bumili ng iba. Bakit kailangan mo pang pumunta sa Western District Antique Market para bumili ng regalo? Narinig mo ba iyon, Kuya Hao? Itong pangit na palayok ay binili sa Western District mula sa pangit na kalye galing sa tindahan sa kalye. Ruahan, itong dati mong kaklase sobra naman sa biro. Hindi para pintasan ka? Pero kung ayaw mong magbigay ng regalo, hindi naman kailangan. Pagbibigay ng pangit na palayok, ano ba ang ibig sabihin yan? Tagapamahala siya, paano mo nagawa ang trabaho mo? Bakit mo nirehistro itong basura bilang regalo? Bilisan mo at itapon itong sirang palayok para sa akin. Teka muna. Hindi ito sirang palayok. Ito ay isang treasure ball na nahukay mula sa dinastiyang Shang. Itong marumi. Sirang palayok na hukay mula sa dinastiyang Shang? Isang treasure ball? Tama. Eksakto. Ito ay kayamanan mula sa dinastiyang Shang. Inaasahan mong maniwala kaming nakuha mo ito sa Western District Antique Market? Nagbibiro ka ba? Bukod pa, kung ito ay talagang kayamanan, pabayaan na ang kayamanan ng dinastiyang Shang. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 yuan. 1,000,000? May kakayahan ka bang bumili ng bagay mula sa dinastiyang Shang? Mas mabuti pang sabihin ko sa lahat. Ang treasure ball na ito ay nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Ano? Itong sirang palayok, 30 milyong yuan? 30 milyong yuan? Isang kayamanan ng dinastiyang Shang na nagkakahalaga ng 30 milyong yuan, ganito ang itsura? Kahit ibigay mo sa akin ng libre, hindi ko ito gusto. 30 milyong yuan. Oo, sige, sa aking palagay, malamang nagkakahalaga lang ito ng mga 30 yuan. Anong ginagawa mo? Tinutulungan lang kitang subukan ang kalidad ng palayok na ito. Medyo matibay pala ito. Itaas mo ang paa mo. Ginoong Lee, huwag kang masyadong sumobra. Ito na yata ang sobra. Shen Zoxen. Sa baba kanina, nakita ko lahat ng malinaw. Kumpara sa ginawa ng asawa mo, sa ating si Ace, walang-wala ito. Sa baba kanina, ikaw, asong gala, sinampal mo ako, Ginoo, 3 beses. Akala mo ba ako ay isang mahinang pusa? Sinampal mo ako ng 3 beses, baliin ang isa mong kamay, ay pinapalampas na kita. Sasabihin ko ng isang beses pa. Itaas mo ang paa mo. Bibigyan kita ng 3 segundo. Gumapang ka na parang aso, lumuhod at humingi ng tawad kay Ate Ruohan at Kuya Hao. Kung hindi, babaliin ko ang isa mong kamay at gagawin kitang hindi na makapag-alaga sa sarili mo habang buhay. Pasensya na. Pakiusap, pakawalan si Tianse. Ah, ang sinsero mo naman. Kung ganoon. Sige, lumuhod ka na, para humingi ng tawad kay Ate Ruohan at Kuya Hao. Umalis ka sa daan. Yetianse, gusto mo bang mamatay? Mahal, hindi na kailangan humingi ng tawad. Itong mangkok na kayamanan ay talagang nahukay mula sa dinastiyang Shang. Dahil minamaliit nila ito, hindi natin ito ibibigay sa kanila. Itong kayamanang nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Ibigay sa mga taong tulad nila ay sayang lang, hindi sila karapat-dapat dito. Buisit. Wala kang kwenta. Sino ang sinabi mong hindi karapat-dapat? Isang mangkok na nagkakahalaga ng 30 milyong yuan, karapat-dapat ba ang maliit mong peak technology? Ulitin mo yan, kung kaya mo.
Kuya Hao, huwag kang ganyan. Zuxin, ang asawa mo ay walang pinag-aralan. Maiintindihan ko kung hindi siya marunong magsalita ng maayos. Pero ang pag-uugaling baliw sa seremonya ng pagbubukas ko at pagsagot sa asawa ko sobra na yan, di ba? Kayo? Itong sira-sira mong palayok, paanong hindi karapat-dapat ang asawa ko? Isang mangkok na nagkakahalaga ng 30 milyong yuan at tinatawag mo itong sira-sirang palayok. Ang taas naman ng panlasa mo. Itong bagay na to? Tingnan ko kung ano ang nangyayari dito. Hoy, Binatang Gu, pakiusap, pumasok ka. Ang seremonya ng pagbubukas ay talagang masigla. Binatang Gu, sapat na ang pagdating mo. Hindi mo na kailangang magdala ng regalo. Pagbibigay ng pera? Napakabait mo. Wala yan, maliit na bagay lang. Hindi ba ito ang campus belle na si Miss Shen? Sino ito? Binatang Go, ito ang asawa ng Campus Belle na. Walang kwentang asawa. Naalala ko na. Ang manugang na lalaki ng pamilya Shen na nakatira sa kanila. Ang walang kwentang umaasa sa asawa. Tama? Binatang Gu, medyo huli ka dumating. Nakaligtaan mo ang isang magandang palabas kanina. Anong klaseng magandang palabas? Kwento mo sa akin. Ito lang itong sira-sirang palayok. Ito ay regalo mula sa walang kwentang asawa ng Campus Belle Shen para kay Ate Ruohan. At iginiit pa niya na itong sira-sirang palayok ay isang kayamanan na nahukay mula sa dinastiyang Shang. Hoy! Sinabi rin niya ito ay tinatawag na treasure bowl na nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Oo, Binatang Gu. Kanina ay pinag-usapan ko ang lalaking ito, ngunit hindi siya kumbinsido. Sinabi pa niya na, hindi ako karapat-dapat humawak nitong sira-sirang palayok. Ganoon ba? Sa panahon ngayon, walang halaga ang pagmamayabang. Pwede mo na lang sabihin ng basta-basta, basta may bibig ka. Yi Tianse, hindi mo ba sinabi na itong sira-sirang palayok mo ay isang kayamanan? Magpusta tayo. Ano sa iyo? Isang taya. Talo ka. Babawi ka ba tulad ng ginawa mo kanina? Sino ang bumabawi? Ikaw mismo ang talo sa tayaan. Hindi ka pa kumbinsido. Anong klaseng taya ang gusto mo ngayon? Si Young Master Gu ay may maraming alam at siya ay dumalo sa mga subasta, malaki man o maliit. Bakit hindi? Hayaan si Young Master Gu na suriin kung ang lumang palayok na ito mo ay talagang isang kayamanan. Kung ang lumang palayok mo ay peke pala, kailangan mong gumapang sa ilalim ng aking mga paa, lumuhod at tumama ng 10 beses ang iyong ulo para kay Ginoong Hao at kay Young Master Gu para gumalaw ang eksena. Ano sa tingin mo? Pero kung ang mangkok na ito ay tunay na kayamanan, gusto ko kayong lahat lumuhod at tumama ng 10 beses ang inyong mga ulo para sa asawa ko. Sa ngayon, Fiance, tigilan mo ang kalokohan. Mahal, kailangan mong magtiwala sa akin. ito ba ang lumang palayok na iyon? Tingnan ko nga. Ito ay tiyak na hindi isang kayamanan na nahukay mula sa dinastiyang Shang. Ito ay isa lamang lumang palayok. Ito. Alam ko na magkakonsaba kayong lahat. Paano namin hahayaan na ikaw ang sumuri ng mga kayamanan? Ano bang sinasabi mo? Si Young Master Gu ay galing sa isa sa 4 na dakilang angkan ng Dragon City. Ang mga kayamanang nakita niya ay mas marami pa sa asin na nakain mo. Kunin si Master Lin mula sa Zhenbao Hall. Kunin si Master Lin mula sa Zhenbao Hall. Dalhin mo siya dito. Young Master Yi, tungkol sa treasure bowl, may problema ba ito? Sa loob ng 10 minuto, sabihin mo sa kanya na pumunta rito at makipagkita sa akin ng personal. Tawagan mo ang isang tao ngayon din. Master Lin mula sa Zhenbao Hall, isang biro. Si Master Lin ay isang tao sa ilalim ni Young Master Yi. Alam mo ba kung ilang tao ang nakakasalamuha ni Master Lin sa isang araw? Ikaw? Sa tingin mo, isang tawag mula sa iyo ay makakapagdala sa kanya rito? Ang galing! Dapat mong tingnan muna ang iyong sarili. Isa ka lang asong kalye. At gusto mo pa ring makipagkita kay Master Lin. Tanghaling tapat, oras na para gumising sa iyong panaginip. Ikaw si Young Master Gu, tama? Sigurado ka bang peke ang treasure ball na ito? Noong isang araw sa Myanmar, mayroong isang subasta kung saan isang artifact mula sa Shang Dynasty ay nahukay. Ito ay tinatawag na treasure bowl na nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Ang tagapangalaga ni Young Master Ye, si Jiu Cheng, personal na nanalo nito sa subasta. Itong sira-sira mong palayok, hindi ko na kailangan pang tingnan para malaman na peke ito. Fiance, kailan ka naging ganito? Isang malaking sinungaling na puro kalokohan. Mahal, ang treasure ball na ito ay talagang nahukay mula sa Shang Dynasty. Hindi kita dinadaya. Oo?
Kung gayon, maaaring ang isa binili ni Secretary Ju ay peke? Hahaha. Young Master Gu, hindi mo pa ito alam, di ba? Itong sira-sirang palayok ay binili niya sa Western District Antique Market. Oh, ang Western District Antique Market doon ay puro basura lang ang binebenta. Paano magkakaroon ng tunay na kayamanan doon? Hahaha. Juxin, noon, kahit papaano ay niligawan kita. Akala ko pa naman ikaw, ang Campus Belle, ay may matataas na pangarap. Desididong pakasalan ang pinakamayamang tao sa mundo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, anong klaseng buhay meron ka. Pinakasalan mo itong basurang tao. Si Tiansay ay hindi basura. Ha? Hindi basura? Kung gayon, bakit siya pumunta sa Western District Antique Market para bumili ng kalat? Ha. Oh? Master Lin, nandito ka pala. Dumating talaga si Master Lin. Master, ito ang pagbubukas ng aking tindahan. Ang iyong presensya dito talagang nagpapaliwanag sa lugar na ito. Master Lin! Si Master Lin nga. Nabalitaan ko na ang mangkok na kayamanan ng dinastiyang Shang ay lumitaw. Pumunta ako para tingnan ito. Haha, Master Lin, wala pong mangkok na kayamanan dito. Mayroon lamang isang sira-sirang palayok. Master, sa tingin ko, hindi mo na kailangan tingnan ang ganitong kalat. Baka dumihan ang iyong mga mata. Oo, Master. Mas mabuti wag mo na itong tingnan para hindi dumihan ang iyong mga mata. Master Lin, pakitingnan nga po. Oh, Zoxen. Huwag mong sabihin na sa tingin mo talaga, ang asawa mo, bumili ng kayamanan, mula sa Western District Antique Market. Zuxin, tigilan mo na ang panlilinlang sa sarili mo. Mas alam mo kaysa sa amin kung anong uri ng tao ang asawa mo, hindi ba? Kung ito man ay kayamanan o hindi, malalaman natin kapag tiningnan ni Master Lin. Tama yan. Ikaw talaga ang tipo na hindi susuko hanggat hindi ka bumabangga sa pader. Master, pakitulungan mo kami ngayon at hayaang harapin ng taong ito ang katotohanan minsan at para sa lahat. Ito ay isang kayamanan. Kayamanan ito. Ano? Ang lumang palayok na ito ay kayamanan? Sira-sirang palayok? Bobo, napaka-bobo. Ito ay nahukay mula sa dinastiyang Shang. Isang mangkok ng kayamanan ito. Nakakapagtipon ito ng kayamanan at nagtataboy ng masama at sakuna. Ito ay isang napakahalagang kayamanan. Diyos ko. Totoo ba ito o peke? Maaring ang lalaking ito ay talagang nakakita ng kayamanan sa Western District? Imposible yan. Master Lin, nagkamali ka ba? Ako, si Lin Xiaoyao, ay nasa negosyo ng Antigo sa loob ng 30 taon. Hindi pa ako nagkakamali sa pagsuri ng isang bagay. Hindi, Master Lin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Miss, sa iyo ba ang mangkok na ito? Binili ito ng asawa ko. Bakit mo ako tinitingnan? Kung ano ang sabi ng misis ko, iyon ang masusunod. Mag-aalok ako ng 50 milyong yuan para sa mangkok na ito. Pwede mo ba itong ibenta sa akin? 80 milyong yuan. Master Lin, sa akin ang mangkok na ito. Ibebenta ko na ngayon din. Mula kailan naging sa iyo ang mangkok na ito? Seremonya ng pagbubukas ko ito. Ibinigay mo sa akin ang mangkok na ito bilang regalo para sa opening. Pwede kong gawin ang gusto ko dito. Tama? Master Lin, ang mangkok na ito sa amin. Ibebenta namin. Gusto mo bang i-transfer ang pera o magbayad sa pamamagitan ng tseke? Master Lin, dahil gusto nilang ibenta, bilhin mo na. Narito ang 50 milyong yuan. Paalam. 50 milyong yuan. 50 milyong yuan. Hahaha. Ruohan, kanina lang, hinahamak mo pa iyon. Tinatawag mong basag na palayok ang treasure bowl. Hindi mo ba nga iniisip na itapon iyon? Ngayon, binabawi mo na medyo hindi tama, di ba? Shen Zuxin, ang treasure bowl na ito ay palaging akin. Maaari mong tanungin ang lahat dito kung hindi ka naniniwala. Ano ang nangyayari? Ibinigay mo ang pera ng regalo, at ngayon gusto mo itong bawiin. Kapag nagbigay na ng regalo, gusto mo pa bang kunin ito pabalik? Tama iyan. Kapag may ibinigay na, walang dahilan para bawiin ito. Hahaha. Tama si Young Master Gu. Hahaha. Tumahimik ka. Master Lin mula sa Jianbao Hall ay nag-assess na kung ang kayamanan ay totoo. Ayon sa ating taya, kayong lahat, dapat lumuhod kayo sa aking asawa at yumuko para aminin ang inyong pagkakamali. Ikaw, gusto mo talaga kaming lahat na lumuhod at humingi ng tawad. Sobra ka na talaga. Nawala ba ang iyong isip? Lahat tayo ay dating kaklase. Biro lang iyon. Hindi naman magagalit si Zuxin, di ba? Isa na namang biro. Inaakala ba ninyo ako, Shen Zuxin, para sa isang mangmang?
Buwisit. Nasa kalagitnaan ako ng usapang pangnegosyo kasama ang Gu Group. Anong ginagawa mo at pumapasok ka sa aking pribadong silid? Sinira mo pa ang aking deal sa negosyo. Sabihin mo sa akin paano mo gustong mamatay. Huwag, Kuya Long. Pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang aking anak na babae, si Zuxin, ay dumadalo sa pagbubukas seremonya ng kanyang kaklase ngayon. Si Young Master Gu ay kaklase niya. Hihilingin ko siyang makipag-usap kay Young Master Gu upang matulungan kang makuha muli ang proyekto. Puro kakalokohan. Sinong akala mo niloloko mo? Kaya pala biglang natigil ang proyekto. Kaya lumalabas. Gusto niya ang anak mo? Tatawagan ko ang aking anak ngayon din. Bilisan mo. Kumusta? Anak? Mga dati nating kaklase. Normal lang naman magbiro, di ba? Hindi naman siguro ganyan kaliit ang pagkatao mo, di ba? Hindi man lang makayanan ang kahit maliit na biro. Tay, Anak, si Kuya Long. Dinala ako dito. Mababali niya ang mga kamay ko. Ikaw ang tunay kong anak. Kailangan mo akong iligtas. ano ba talagang nangyari? Nakikipag-ayos si Kuya Long ng proyekto sa Gu Group at ako ang sumira. Hindi ba dadalo ka sa pagbubukas ng kaklase mo ngayon? Nandoon din si Young Master Gu, di ba? Maawa ka sa kanya. Tulungan mo ako, pakiusap. Tumahimik ka. Isang oras. Ipirma mo para sa akin ang kasunduan sa pakikipagtulungan. Kung hindi, ang kamay ng tatay mo ako na mismo ang babalik. Iligtas mo ako. Ano? Tay? Hello? Hello? Mahal, ano ang problema? Young Master Gu, ako. Zuxin, ano bang problema mo? Humihingi ako ng tawad sa ngalan ng tatay ko. Pakiusap, pakawalan mo siya. Itong biyenan kong walang kwenta. Pinahamak na naman ba ang asawa ko? Haha. Anong nangyari sa tatay mo? Kung may magagawa ako para tumulong, gagawin ko ang lahat. Ang galing ni Young Master Gu sa pag-aalaga sa babae. Juxin, alagaan mo na lang si Young Master Gu. Si Young Master Gu ay isang taong may malaking kapangyarihan. Kahit anong problema mo, kaya niyang ayusin para sa iyo. Haha. Mahal, huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Ginoong Gu? Pakipirmahan ang kontrata kasama si Ginoong Long muli. Ang tatay ko. Narinig ko ang tatay mo ay anak sa labas ng pamilyang Shen. Isang bagay na hindi maaaring ilabas sa usapan. Ang alam lang niya ay mag-inom at magsugal buong araw. Naipasok ba niya ang sarili niya sa problema? Ikaw, nawala ka ba sa sarili mo? Paano mo nagawang saktan ako? Hindi ako nananakit ng babae. Pero ang isang babaeng kasing yabang at mapang-api mo ay dapat lang. Paano mo nagawang saktan ang babae ko? Naghahanap ka ng kamatayan? Ikaw, Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kwenta, titilayan kita. Ye Tianse, ngayon ang grand opening ng tindahan ko. Paulit-ulit kang gumagawa ng gulo. Naniniwala ka bang kukuha ako ng tao ngayon para baliin ang mga binti mo? Grand opening, ha? Naniniwala ka bang kaya kong gawing bangkarote ang grand opening mo? Yancy, pwede ka bang tumigil sa paggawa ng gulo? haha, kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Hahaha, Zuxin, ano kaya dito? Kung papayag kang alagaan mo ako sa loob ng 2 gabi, tutulungan kitang ayusin ang problema ng tatay mo. Ginoong Gu, ikaw. Tungkol sa bagay ng tatay ko, ginawa mo ba ito ng sadya? Ano naman kung ginawa ko? Ang dating campus bell may alindog pa rin. Worth it na makipagtalik sa'yo. Lumabas ka. Ano ka ba? Paano mo nagawang hawakan ako? Titiyakin kong pumasok ka ng nakatayo at lalabas kang nakahiga. Tigil! Sino ka? Paano mo nagawang pigilan ako? Paano mo nagawang saktan si Mr. Ye? Siguradong sawa ka na sa buhay. Mr. Ye? Isa lang siyang aso na pinalaki ng pamilyang Ye. Naghahanap ka ng kamatayan. Kumusta, Lola? Zuxin, sagutin mo muna ang tawag. Ito. Sino ang taong ito? Ito. Sino ang taong ito? Hilahin siya pababa at bugbugin hanggang muntik ng mamatay. Yi Tianche, buwisit ka!
Pakyu, nagtawag ka ng mga tag para bugbugin ako. Mga thug, ako ang punong kalihim ng Jiulong International. Jiu Cheng. Ano? Ikaw si Juheng? Kalihim Jiu, akala ko palagi kang nasa Deep Coast? Paano ka naging siya? Hilahin siya pababa. Bugbugin siya hanggang muntik mamatay. Ang pamilya Lee? Pwedeng ka nang mabaon sa utang ngayon. Imposible. Ang pamilya Lee ay kahit papaano isang kilalang pamilya sa lungsod ng Jiulong. Paano ito nangyari? Buwisit na bata, nasaan ka ba? Na-offend mo si Young Master Yi. Mababang karote na ang ating pamilya Lee. Bilisan mo at umuwi ka na dito ngayon din. Ikaw ba talaga si Kalihim Jiu? Kalihim Jiu, alam kong mali ako. Ikaw ay mapagbigay. Patawarin mo ang aking kamangmangan. Mali ako. Alam ko talagang mali ako. Panginoong Jiu Cheng, may mata ako ngunit hindi nakilala ang dakilang tao. Humihingi ako ng tawad sa aking kabastusan. Ikaw ay mapagpatawad. Pakiwalaan ang aking pagkakamali. Patawarin mo kami. Ngayon mo lang na-realize. Huli na. Tumahimik ka? Walang kwenta? Alam mo ba kung sino siya? Ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Ye sa Xiangyan. Young Master Yi, naghahanap ka ng kamatayan. Young Master Ye? Si Ye Tianse ay Young Master Ye? Young Master Yi. Paano ito nangyari? Young Master Yi! Young Master Yi, Young Master Yi, mali ako. Bilisan, dali. Young Master Ye, mali kami. Maawa ka sa amin. Malapit nang dumating ang asawa ko. Alam niyo lahat kung ano ang sasabihin at hindi sasabihin. Isipin mong mabuti. Naiintindihan? Naiintindihan? Nakuha namin. Nakuha. Tianse, bilisan mo at umuwi na tayo. Sabi ni Lola may napakahalagang bagay. Zuxin, alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Pakiusap. Zuxin, alam kong mali ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Zoxen, mali ako. Naging tanga ako. Zoxen, nakikiusap ako sa'yo. Mga dating kaklase tayo. Pakiusap bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. Okay. Jiao, ikaw. Ang pagtitipon ng mga dating kaklase ay sobrang nagpabigo sa akin. Ang pinakadapat mong hingan ng tawad ay hindi ako. Si Tiangse. Dahil binigo mo ang asawa ko. Kaya ang seremonyang ito hindi ako tutol na gawing piging ng pagkalugi. Binatang Ye, hindi mo pwedeng hayaang mabangkarote ang pamilya ko. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako. Tama na, Tianse. Umuwi na tayo agad. Turuan mo sila ng leksyon, huwag mong hayaang makawala ang isa man sa kanila. Tians, bumalik ka muna sa pamilya Shen. May nangyari sa tatay ko. Hindi ko siya basta-basta pwedeng iwan. Mahal, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng tao para iligtas ang tatay natin. Mahal, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng tao para iligtas ang tatay natin. Nagpadala ka ng tao para iligtas siya? Tiangse, alam mo ba kung sino ang nagalit ng tatay ko? Silong iyon. Silong ay isang malupit sa Dragon City. Sino ang maglalakas loob na kumuha ng tao sa ilalim ng kanyang ilong? Mahal, magtiwala ka lang sa akin. Baka ang tatay natin ay makabalik sa pamilya Shen bago tayo. Ikaw. Mahal, sandali lang. Zuyan, asikasuhin mo ang bagay tungkol sa biyenan ko. At saka, ipaalam mo sa buong lungsod sa pangalan ko. Na magdaraos ako ng pribadong hapunan, iniimbitahan ko si Zuxin. Ikaw mismo ang maghatid ng imbitasyon sa pamilya Shen. Oras na para malaman ng asawa ko ang katotohanan. Opo. Isang oras na ang lumipas. Hindi lang nabigo ang kooperasyon. Yung lalaking apelyidong Gu, hindi man lang sinasagot ang tawag ko. Anong silbi mo sa akin? Hoy, teka. Hoy, tigil. Sino ka? Bugbugin niyo siya. Zuxin, tumigil ka diyan. Tatay, kamusta ka? Kamusta ang binti mo? Ang kapal ng mukha mong magtanong. Ikaw na walang utang na loob na anak. Muntik mo na akong mapatay. Pinalaki kita sa loob ng mga taon. Anong maganda sa iyo? Ikaw. Ikaw ano? Sa tingin ko lang sa'yo, walang kwenta, nagagalit na ako. Kung hindi dahil sa pagiging duwag mo, hindi pa ba ako kasama sa talaangkanan ng pamilya Shen ngayon? Kung hindi dahil sa'yo, itong walang kwenta,
Talaga bang hindi pa rin isasama sa talaangkanan ng pamilya Shen ngayon? Tatay, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang hindi pagiging nasa talaangkanan ay walang kinalaman kay Tianse. Paanong walang kinalaman sa kanya? Lahat ay dahil sa talunan na ito. Ang tatay mo at ako ay hindi kailanman nakaangat ng ulo sa pamilya Shen. Wala akong nakuha na mabuti mula sa pamilya Shen at kailangan kong sumunod sa kalooban ng iba araw-araw. Ngayon, dapat mong hiwalayan ang talunan na ito. Si tatay ay hahanap sa iyo ng binata mula sa mayamang pamilya. Hindi ko hihiwalayan si Zuxin. Tumahimik ka. Sa lahat ng mga taon na ito, ang anak na lalaki na pinaghirapan kong palakihin ay nawala rin ng walang bakas. Mula ngayon, sa anak ko na lang aasa para alagaan ako sa aking pagtanda. Kung hindi mo siya hihiwalayan, talaga bang gugugulin mo ang buong buhay mo kasama ang talunan na ito? Palagi kang nagdudulot ng gulo. Ang ginagawa mo araw-araw ay ilagay si Zuxin sa gulo. At sumasagot ka pa sa akin? Talagang nagrebelde ka sa akin. Tatay, pwede bang tumigil ka sa paggawa ng eksena? Ilang taon ka na ba? Hindi ka ba pwedeng mamuhay ng payapa? Anak ka naman. Responsibilidad mo na bigyan ako ng magandang buhay. Tabi? Oh? Ngayon, sino naman ang nakabali ng binti ni Tio? Ah? Pinsan, sa pagkakataong ito, sino ba ang nanakit ulit kay Tio? Tio, narinig ko na nasaktan mo si Kuya Long. Si Kuya Long ay isang tao na may malaking respeto sa ating lungsod ng Dragon, ang iyong binti. Maaari bang sinira ni Kuya Long? Ang ugali ng aso ay hindi nagbabago. Ang reputasyon ng ating pamilyang Shen ay lubos na nasira ng inyong pamilya. Sino ang tinatawag mong aso? Tio? Bukod sa mga aso na pinalaki sa inyong bahay, may iba pa bang aso sa pamilyang Shen? Pinsan, Mingzu, huwag kang magsalita ng napakasakit. Sa tingin mo ay masakit? Kung ganoon, lumabas ka. Ito ay isang pagpupulong ng pamilyang Shen. Hindi kailangang dumalo ang mga tagalabas. Ano? Isang asong kalye ang nagtatapang tumitig sa akin? Lola, tingnan mo siya. Ang talunan na ito ay tumitingin na parang gusto kumain ng tao. Natatakot ako ng sobra. Zuxin, tingnan mo ang iyong pamilya. Ang gulo-gulo. Anong uri ng tingin ito? Lola, ako. Lola, nandito na ba lahat? Mayroon ka bang mahalagang bagay na ipapahayag? Ang ating pamilyang Shen ay malapit ng umangat sa kaluwalhatian. Pinagpapala ng langit ang ating pamilyang Shen. Ha ha ha. Ano? Ginoong Hu ng lungsod ng Dragon ay nagustuhan ng ating Zuxin. Ngayon, siya mismo ang darating para mag-propose. Ha ha ha. Mas makapangyarihan si Ginoong Hu kaysa kay Director Gu. Kung magkakasundo tayo kay Ginoong Hu, kung gayon tayo ay tiyak na makakamit ang malaking tagumpay. Ha 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 ha. Paano nangyari ito? Hindi ako pumapayag. Hindi ikaw ang magpapasya. Narito na si Ginoong Hu. Ah, Ginoong Hu, pasok. Umupo ka. Ginoong Hu, nandito ka na. Ginoong Hu, ang iyong pagdating ay nagpasikat ng aming bahay ng pamilyang Shen sa kaluwalhatian. Ha ha ha. Ito ang regalo sa kasunduan mula kay Ginoong Hu para kay Zuxin. 10 piraso ng ginto, 3 milyon na pera, at 1 pares ng gintong pulseras. Ito ay malaking swerte ni Zuxin na nagustuhan siya ni Ginoong Hu. Hindi ako kailanman magpapakasal kay Ginoong Hu. Zuxin, anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Master Hu ay ating pinuno ng Southern District ng Dragon City. Para kang napansin ni Master Hu, iyan ay biyayang minana sa 8 henerasyon ng iyong mga ninuno. Minamaliit mo pa si Master Hu? Sino ang gusto mong pakasalan? Tama, pinsan. Si Master Hu ay personal na dumating para manligaw. At hindi mo man lang siya bibigyan ng respeto? May asawa na ako. Siya, si Ye Tianse. Isa lang siyang basurang security guard. Anong klaseng panlasa mayroon ka? Si Master Hu ba ay hindi mas magaling pa sa basurang ito? Ngayon, espesyal akong pumunta sa inyong pamilyang Shen para manligaw at magdala ng bigay kaya. Ito ba talaga ang paraan ng inyong maliit na pamilyang Shen sa pagtrato ng bisita? Master Hu, pakiusap huminahon ka. Master Hu, na napansin mo si Zuxin ng aming pamilyang Shen ay isang malaking karangalan para sa aming pamilyang Shen. Isang biyaya mula sa aming mga ninuno. Ikaw na walang galang na anak. Bilisan mo at pakalmahin si Master Hu. Tatay, itinuturing mo pa ba akong anak mo? Anong maganda sa talunan na ito? Si Master Hu ay mayaman at makapangyarihan.
Magiging maginhawa ang buhay mo kung pakakasalan mo siya. Perahol lang ang iniisip mo. Hindi ko siya pakakasalan. Sa tingin ko, nagrebelde ka na talaga. Si Yeti Anse ay isa lang walang kwentang tao na kumakain at naghihintay ng kamatayan. Hindi siya karapat-dapat upang maging manugang ng aming pamilyang Shen. Siya ang asawa ko. Siya dati, siya ngayon, at tiyak na siya sa hinaharap. Bukod sa kanya, wala akong gustong iba. Master Hu, pakiusap umuwi ka na. Ang kasal ay tungkol sa pagkakasundo ng dalawa. Ang pinipilit na melon ay hinding-hindi matamis. Juxin, ano ba ang sinasabi mo? Si Master Hu ang pinuno ng Southern District sa ating Dragon City. Si Master Hu ay nag-abala pa na pumunta ng personal para mag-propose sa iyo. Kung sasaktan mo si Master Hu, malaking gulo ang haharapin mo. Kahit ano pa ang sabihin mo ngayon, hindi ako magpapakasal kay Master Hu. Master Hu, maaari na pong umuwi. Siya. Mabuti. Shen Zuxin. Ang inyong pamilyang Shen ay walang iba kundi isang maliit at mababang turing na pamilya. Ang katotohanang pumunta ako ng personal para dalhin ang bigay kasal ay nangangahulugang pinahahalagahan kita. At naglakas loob ka pang paalisin ako? Naniniwala ka bang sa isang tawag ko lang, mababang karote agad ang pamilyang Shen mo? Master Hu, huwag. Bilisan mo at humingi ng tawad kay Master Hu. Zuxin, dali! Humingi ka ng tawad kay Master Hu. Ako, Para saan ang paghingi ng tawad? Master Hu, tama ba? Sa iyong itsura, nasa kalagitnaan ka na ng puntod. Ang anak mo ay mas matanda pa kay Juxin. Tigilan mo ang paggawa ng gulo dito ng walang dahilan. Kunin mo ang iyong bigay kasal at lumabas ka sa pamilyang Shen. Sa pagkakaalam ko, sa Dragon City, walang kahit isang pamilya na may apelyidong Ye na higit sa pangalawang antas na pamilya. Ang aming pamilyang Xiao ay isang unang antas na pamilya sa Dragon City. Walang sino man ang naglakas loob na maging ganito kayabang sa harap ko. Naniniwala ka bang ngayong gabi mapapatulog kita sa lansangan? Pinapayuhan kita na bitawan mo na ang bagay na ito. Huwag mo akong pilitin na mang-api ng matanda. Naghahanap ka ng kamatayan. Dumating na ang imbitasyon mula kay Young Master Yi. Dumating na ang imbitasyon mula kay Ginoong Ye. Isang imbitasyon mula kay Ginoong Ye. Baka naman si Ginoong Ye, ang pinakamayamang tao sa mundo na may daan-daang bilyong ari-arian? Tama iyan. Ako ang tagapag-alaga ni Ginoong Ye, Liuli. Kayo pala si Ginoong Liuli, ang namamahala sa ating lungsod ng dragon. Pagbati kay Ginoong Liuli. Ginoong Liuli, ano ang ibig ninyong sabihin kanina tungkol sa imbitasyon mula kay Ginoong Ye? Ano ito? Oo. Bakit naman si Ginoong Ye magpapadala ng imbitasyon sa aming pamilyang Shen? Juxin, ang imbitasyong ito mula kay Ginoong Ye ay para sa iyo? Bienan, tatay, anong kalokohan iyan? Tama na, dapat ka ring tumahimik. Ginoong Ye? Ginoong Ye? palayasin ang lahat ng mga taong walang kinalaman para sa akin. Ayaw ko silang mamuhian ang mata ni Zuxin. Itong talunan, ano ang koneksyon niya kay Ginoong Liuli? Eksakto. Ginoong Liuli, paano ninyo siya nakilala? Dumating na ang imbitasyon mula kay Ginoong Ye. Lahat ng walang kinalaman, umatras. Itong tinatawag na Ginoong Liuli ay isang impostor lamang. Isang impostor? Lola, ano ang ibig sabihin ni Ginoong Hu niyan? Baka itong taong ito umupa ng artista para magpanggap? Tama yan. Matagal nang naninirahan si Ginoong Ye sa Xiangyan. Ang inyong pamilyang Shen ay isang maliit, mababang antas na pamilya. Sa katayuan ni Ginoong Ye, paano siya magpapadala ng personal para maghatid ng imbitasyon sa inyo? Ito ay talagang katawa-tawa. Naglakas loob ka pang magpanggap na Ginoong Liuli. Muntik na tayong maniwala sa daya ng talunang ito. Ginoong Hu? Pumayapa at uminom ng tsaa. Ang tapang mo. Naglakas loob ka pang magpanggap na Ginoong Liuli. Ikaw, Talaga bang inupahan mo siya para magdrama? Bilisan mo at palayasin siya. Si Ginoong Hu ay hindi dapat paglaruan. Mahal, huwag kang mag-alala. Ngayon, ako na ang haharap sa kanya. Hindi ka na niya gagawing kaabalahan. ang tapang mong gawin iyan. Naglakas loob ka pang punitin ang imbitasyon ni Ginoong Ye? Si Ginoong Ye ang pinakamayamang tao sa mundo. Paano siya pansinin ang maliit na pamilyang Shen? Sa lungsod ng Dragon, ako,
si Xiaolong Hu, ang gumagawa ng patakaran. Galitin mo ako at patay ka. Ikaw, Anong ikaw? ikaw. Ang humarap sa akin, Master Hu, ay isang malaking biyaya na natamo sa 3 buhay. Paano mo nagawang magpanggap na Lord Liuli na naglilingkod sa ilalim ni Young Master Yi? Ngayon, sa ngalan ni Young Master Yi, tuturuan kita ng leksyon. Mga tauhan, kaladkarin siya palabas para sa akin. Baliin ang mga binti niya. Pagsisisihan mo ito. Ang gulo! Naasa lang ako ng wala. Itong tinatawag na Lord Liuli ay peke pala. Sa pag-iisip, paano naman si Young Master Yi mapansin ang aming pamilya Shen? Master Hu, Ipinagtatanggol mo pa ba siya? Magmakaawa ka na kay Master Hu. Kung siya ay nasa mabuting kalooban, matatapos na ang bagay na ito. Anong tingin mo kay Zuxin? Isang bagay na pagkakakitaan at kasikatan. Si Master Hu ay kasing edad mo. Ang pagbibigay kay Zuxin sa isang matandang tulad niya. Balak mo bang hayaan si Zuxin na maging biyuda pagkatapos mamatay ni Master Hu sa loob ng 2 taon? Bilang isang ama, wala ka bang konsensya? Ito ay pribadong usapin ng pamilya Shen. Huwag kang makialam, tagalabas ka lang. Pagod na akong makipagtalo sa iyo. Sino ang minura mong mamatay? Master Hu, ang lalaking ito ay walang kinalaman sa aming pamilya, Shen. Tungkol sa kasal mo kay Zuxin, pumapayag ako. Pumapayag ka. Ano ang pinapayag mo? Kung gusto mo siya, ikaw ang magpakasal. Si Juxin ay asawa ko na. Kung gusto mong hawakan si Juxin, kailangan mo munang daanan ako. Ikaw. Ikaw bata, matanda na ang lola ko at pipilitin mo pa siyang magpakasal? Pinsan, tingnan mo ang mga tao na dinala mo anong klaseng basura sila. Anong tapang mo para pumasok sa aming pamilya, Shen? Huwag mo na itong isipin. ako. Hindi ako magpapakasal. Shen Jusin, wala akong pakialam kung anong klaseng relasyon mo sa batang ito. Kalimutan na natin ang nakaraan. Pakasalan mo ako at garantisado ko na ang pamilya Shen ay aangat sa pangalawang antas na pamilya. Kung hindi, sa Dragon City, ang pamilya Shen ay mawawalan ng lugar. Ito. Magpakasal. Magpakasal. Ginoong Hu, si Juxin ay anak ko. Kung sino man ang sabihin ko na pakasalan niya, kailangan niyang pakasalan. Ito ay kanyang magandang kapalaran na nagustuhan mo ang aking anak na si Zuxin. Sumasang-ayon ako sa kasal na ito. Ginoong Hu, ako ang tagapamahala ng pamilya Shen. Si Zuxin ay magpapakasal sa iyo at ako ang kanyang lola. Pumili na kami ng mapalad na petsa. Pipili tayo ng araw para gawin ang kasal nyo agad. Si Madam Shen ay napakamatuwid. Ginoong Hu, maupo muna kayo. Ginoong Hu, kaya ang pamilya Xiao ay talagang sinusuportahan ng Secretary Zhu mula sa Nine Dragons International? Secretary Zhu, nakilala mo na ba si Young Master Yi? Ano ang itsura ni Young Master Yi? Narinig ko na si Secretary Zhu. Ay ka ng kamay ni Young Master Yi. Kahit sa Wall Street, siya ay kilalang malaking tao. Huwag kang mag-alala. Kung pakasalan ako ni Zuxin, ang pamilya Shen ay tiyak na makakakuha ng maraming benepisyo. Ang pamilya Xiao ay sinusuportahan ni Zuyan, tama? Sige. Ikaw na walang kwentang tao. Anong karapatan mo? Para makipagkita kay Kalihim Zhu? Pinsan, tingnan mo ang taong dinala mo, anong klaseng basura siya? Paano mo naman kayang magyabang na gusto mong makipagkita kay Kalihim Zhu? Baliw ka ba bata? Mga tauhan, itapon ninyo si Ye Tianse palabas dito. Wag. Kahit wala si Tianse, hindi pa rin ako magpapakasal kay Ginoong Hu. Bukod pa, si Tiansa ang asawa ko ngayon. Kung gusto ninyo siyang palayasin nyo na rin ako. Ikaw, anak na walang utang na loob. Nababaliw ka na ba? Kung aalis ka, magkakaroon pa ba ako ng lugar sa pamilyang Shen? Tatay, wag mo akong pilitin. Umaasa pa ako sa iyo na alagaan ako sa aking pagtanda. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan, hahampasin kita hanggang mamatay. Sige, paglingkuran mo ng mabuti si Ginoong Hu. Sige, umalis na. Juxin, kanya nang dapat. Ang aming pamilya Xiao ay suportado ni Kalihim Zhu. Sa hinaharap, siguradong aangat tayo sa isang primera klaseng pamilya sa lungsod ng Dragon. Ang inyong pamilya Shen, makikinabang din dito. Hahaha. Sasabihin ko muli tawagin ninyo si Zuyan dito para sa akin. Sino ka ba? Akala mo ba kaya mo lang makipagkita kay Kalihim Zhu kung kailan mo gusto? Ginoong Hu, sabi ko. Hayaan natin itong bata makipagkita kay Kalihim Zhu. Hayaan siyang mamatay na alam ang dahilan. At saka, magbibigay ito sa ating lahat ng makakita ng bago. Oo, Master Hu.
Gusto rin naming makita ang marangal na mukha ni Secretary Zhu. Si Secretary Zhu ay abala sa mahahalagang bagay araw-araw. Sa tingin mo ba, ang isang mababang pamilya tulad nyo ay makakapagkita sa kanya kahit kailan nyo gusto? May mga pagkakataon din naman. Huwag magmadali ngayon. Ang ikatlong araw ng susunod na buwan ay isang mapalad na araw. Maghanda ka na. Gagawin natin ang kasal natin noon. Kung pipilitin mo ako ulit, ako, Shen Zuxin, ay pipiliin mamatay na lang. Akala mo ba sinuspoil kita? Kung hindi lang dahil ikaw ang pinakamagandang babae sa Dragon City at ang pagpakasal sa iyo ay magbibigay sa akin ng karangalan. Sa tingin mo ba magkakagusto talaga ako sa pamilya Shen mo? Ang sampal na iyon ay para kay Zuxin. Ang sampal na ito ay para sa 3 mong yumaong asawa. At ang huling sampal na ito ay para sa kawalan mo ng respeto sa nakatatanda at sa sobrang kamilian mo. Naghahanap ka ng kamatayan? Ang talunan na ito ay sinuntok si Master Hu. Ang pamilya Xiao ay isang makapangyarihan at malakas na angkan. Paano siya nangahas? Kasawian para sa ating pamilya. Napakalaking kasawian. Zuxin, tingnan mo ang lalaking dinala mo. Anong klaseng tao siya? Tianse, tumigil ka na. Zuxin, huwag kang matakot. Kahit ang pamilya Zhang, pamilya Wang, o pamilya Xiao kahit sinong mangapi sa iyo. Ako, Ye Tianse, hindi ko sila patatawarin. Ikaw. Master, ayos ka lang ba? Tapos ka na. Ibabalik ko sa iyo ang salitang iyan, Juyan. Sa loob ng 3 minuto, pumunta ka rito ng personal, dala ang imbitasyon. Sa Xiao Longhu. Ngayon din, kunin mo ang iyong mga bigay kasal. At lumabas ka na sa bahay ng pamilya Shen. Kung hindi, wala akong pakialam kung maagang mapunta ka sa kabaong. Oh? Talagang sumasabak ka sa pag-arte na ito, ha? Sinong artista ang kinuha mo ngayon, ha? Tama na. Ang pamilya Xiao ay isang pamilyang nasa unang antas. Sila ang mga pinuno ng Southern District. Sila ang may hawak ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng ating pamilya Shen. Sa isang salita lang, ang pamilya Shen natin ay mawawasak. Master Hu, itong si Ye Tianse ay talagang walang kinalaman sa pamilya Shen natin. Master Hu, si Shen Zuxin ay hindi nga alam kung saan niya napulot itong lalaking ito. Ito ay walang kinalaman sa pamilya Shen natin. Sino ka ba? Pakisuyo, paano mo ako nagagalaw? Kung maglalakas loob ka pang gumawa ng kaguluhan, siguradong tuturuan ko rin ang lahat ng anak mong lalaki ng leksyon. Mabuti. Napakabuti. Ang pamilya Shen ay talagang may kaya. Nakahanap talaga kayo ng ganitong talunan para galitin ako. Hayagan kayong sumasalungat sa pamilya Xiao namin. Simula bukas, sa Dragon City, ang pamilya Shen ay mawawala na. Hoy. Ito. Lola? Shen Zuxin, magsalita ka. Ang pamilya Shen ay ang gawaing buhay ni Lolo. Bago namatay si Lolo, sinabi niya sa iyo na alagaan mong mabuti ang pamilya Shen. Ganyan mo ba ito inaalagaan? Naku, si Lolo ay mamamatay na may walang hanggang pagsisisi. Anong kasalanan? Anong kakilakilabot na kasalanan? Zuxin, huwag kang mag-alala. Hanggat narito ako, walang mangyayari sa pamilya Shen. Payag ako. Payag akong pakasalan. Zuxin, hindi mo siya maaaring pakasalan. Tianse, pasensya na sa pagkabigo ko sa'yo. Iwan mo ako. Pumunta ka sa lugar kung saan walang nakakakilala sa'yo at mamuhay ng maayos. Babalaan kita sa huling pagkakataon, umalis ka sa bahay ng mga Shen. Kung hindi ako magpapakita ng tapang, akala mo ba mahina ako? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Dumating na ang sulat ng pakikipagtipan ni Young Master Yi. Bakit isa na namang imbitasyon mula kay Young Master Ye ito? Lola, baka naman si Ye Tianse, yang walang kwentang iyon, umupa ng magpapanggap. Si Secretary Zhu ay talagang nagbigay pugay sa atin sa kanyang presensya. Ibinibigay namin ang aming paggalang kay Secretary Zhu. Zuxin, hindi ka kailangang matakot. Ito si Secretary Zhu mismo. Ano ang nangyayari dito? Kilala pala ng batang ito si Secretary Zhu? Secretary Zhu. Zhu. Liuli, sino ang nanakit sa'yo kanina? Si Xiao Longhu yon. Ang lakas ng loob mo? Nangahas kang manakit kahit si Liuli. Secretary Zhu? Siya pala talaga si Lord Liuli. Hindi ko pa siya nakita dati. Talagang hindi ko sinasadya. Mali ako. Liuli, kung paano kanya sinaktan, gantihan mo siya ng pareho. Opo, Ginoo. Dalhin mo siya. Panginoon, Secretary Zhu, pakiusap. Talagang hindi ko sinasadya. Totoong alam kong mali ako.
Ako, si Xiao, ay lubos na bulag at mangmang. Ikaw po ay mapagbigay. Patawarin ninyo po ang aking maliliit na pagkakamali. Patawarin ninyo po ako sa pagkakataong ito. Dahil ang inyong pamilya Xiao ay isang siglong gulang na angkan, patawarin kayo ni Young Master Ye sa pagkakataong ito. Kung may susunod na pagkakataon, ipapadala namin kayo sa lupain ng Asura kung saan wala kayong kapayapaan. Dalhin mo siya. Naku, matanda na ako. Hindi mo ito magagawa, talagang hindi. Secretary Zhu, pinarangalan ninyo kami sa inyong pagdating. Maari ko bang itanong kung ano ang nagdala sa inyo rito? Binabati kita, Miss Shen. Pinili kayo ng aming Mr. Ye. Kayo ang magiging babae ng hari. Totoo ba ito? Si Young Master Yi ay may gusto sa aming mababang pamilya, Shen? Talaga? Kung gayon, Secretary Zhu, si Young Master Yi ba ay magdaraos ng piging para sa aming pamilya Shen? Tama iyan. Bukas ng 2:00 ng hapon, si Mr. Ye ay magdaraos ng pribadong piging sa Sky Garden Hotel, isang magdudulot ng kaguluhan sa buong lungsod. Inaasahan namin na makadalo si Miss Shen sa tamang Isang pribadong hapunan. Ibig sabihin ba ay makakasama ko ang buong hapon kasama si Young Master Yi? Bakit ka nag-i-imagine ng ganyan kasigla? Ang imbitasyon ni Young Master Ye ay para kay Zuxin. Bukas na pribadong hapunan ay para rin kay Zuxin. Ano ang kinalaman mo doon? Nagsasalita ka ng walang kwenta. Si Secretary Zhu kanina ay malinaw na sinabi, iniimbitahan ni Young Master Ye ang binibini ng pamilya Shen. Ako yun, kaya para sa akin ang imbitasyong ito. Tama! Ang aking anak ay mahinhin at mabait. Baka noong naglilibot si Young Master Yi sa lungsod, ay nahulog ang loob niya kay Mingju sa unang tingin. Ang imbitasyong ito, talagang para sa ating Mingju. Malinaw na sinabi ni Secretary Zhu na iniimbitahan niya ang panganay na anak na babae ng pamilya Shen. At ang aking anak ay eksaktong panganay na binibini ng pamilya Shen. Sino bang may pakialam kung panganay o pangalawang anak? Ang Zuxin mo ay may asawa na. Ikinasal siya sa walang kwentang ito. Paano magugustuhan ni Young Master Ye ang babaeng may asawa? Sabi ko, ang imbitasyong ito ay para sa aking nakababatang kapatid na si Mingzu. Pagod na akong magpaliwanag sa inyong lahat, Zuyan. Sabihin mo sa lahat kung para kanino talaga ang imbitasyong ito. Ang imbitasyong ito ay para kay Miss Shen. Tama na. Yi Tianzi, tigilan mo na ba ang pagyayabang? Zuxin, ikaw ba talaga ang iniimbitahan ni Young Master Ye ng pamilya Ye? Ano ang kinalaman niya? Hindi ko nga kilala ang Young Master Yi na yan. Hindi ko pa nakita ang mukha niya. Narinig mo ba yon? Si Shen Zuxin ay hindi man lang nakita ang mukha ni Young Master Ye. Paano naman siya iimbitahin ni Young Master Ye para sa pribadong oras na magkasama? Kung hindi niya iniimbitahan si Zuxin, baka ikaw ang iniimbitahan niya? Tingnan mo muna ang sarili mo. Wala ka bang kamalayan sa sarili? Hindi ka man lang kasing galing ni Zuxin kahit isa sa 10,000. Ikaw? Zuxin, sa totoo lang, gusto niyang Master Ye na magkaroon ng pribadong oras kasama ka. Tigilan mo na ba ito? Ako ang asawa mo. Bakit ko kailangang magkaroon ng pribadong oras sa ibang lalaki? Zuxin, Itong si Young Master Yi, baka talagang ikaw ang iniimbitahan niya. Ito na ang ating pagkakataon mag-ama na baguhin ang ating buhay. Oh, anong klaseng tao ito? Gusto talaga niyang magsuot ng sungay? Hinahayaan niya ang sarili niyang asawa? Makipag-date sa ibang lalaki? Secretary Zhu, pakisabi na lang ang pasasalamat ko kay Young Master Yi. Sabihin mo sa kanya, Didi. Ang aking nakababatang kapatid na babae ay tiyak na dadalo sa hapunan ng nasa oras. Kalihim Zhu, maaari kang mapanatag. Pupunta ako sa beauty salon ngayon din para sa masusing paggamot. Bukas, tiyak na magbibihis akong napakaganda at dadalo sa pribadong hapunan ni Ginoong Ye ng nasa oras. Naghahanap ka ng kamatayan. Kalihim Zhu, kailangan mo akong tulungan pasalamatan si Ginoong Ye sa kanyang kabutihan. Kaya si Ye Tianz ay talagang kilala. Si Kalihim Zhu. Maaaring, siya ay talagang isang mahalagang tao? Lola, siya ay nangaabuso sa ating pamilyang Shen. Walang ginagawa sa loob ng maraming taon. Anong klaseng tao siya? Hindi mo ba alam na mabuti? Totoo iyan. Ngunit, Kalihim Zhu, Lola, nakita ko na ang maraming taong tulad ni Ye Tianze. Tiyak na gumamit siya ng matamis na salita. At sino ang nakakaalam kung ano mga karumal-dumal na daya upang linlangin si Kalihim Zhu? Lola, huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko si Ginoong Ye, ang pinakamayamang tao, tutulungan kita turuan ng magandang aral ang lalaking iyon. naku, itong si Shen Zuxin, talagang hindi ako pinapayapa. Ang gusto mo lang ay dumalo sa hapunan ni Ginoong Ye, tama?
Sisiguraduhin kong hindi ka man lang makapasok sa pintuan ng hapunan. Kung wala ka na sa tamang pag-iisip, magpagamot ka. Ang imbitasyong ito ay personal na iniabot ni Kalihim Zhu. Paano naman tayo hindi man lang makapasok sa pintuan ng bulwagan ng piging? Mingzu, narinig ko na ang Ginoong Ye na ito ay may 3,000 dilag sa kanyang harem. Para siya ay magkagusto sa iyo, iyan ay isang biyayang nakuha mo sa nakaraang buhay. Kailangan mong gamitin ng mabuti ang pagkakataong ito at makuha ang kanyang puso. Nanay, maaari kang mapanatag. Mga lalaki, sila ang pinakamaintindi ko. Mingju, ang ating pamilyang Shen ay aasa sa iyo mula ngayon. Lola, kapag nakuha ko si Ginoong Ye, tiyak na tutulungan ko ang pamilyang Shen sumali sa mataas na uri. At maging isang nangungunang pamilya sa lungsod ng Dragon. Ang galing ko nga po. Lola, mula ngayon, ako at si Mingju ang mamamahala sa pamilyang Shen. Bago pumanaw si Lolo, siya ay naguluhan lang saglit. Siya ay talagang nagbigay ng pamilyang Shen sa sangay ni Shen Juxin. Pinangalanan pa niya ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki bilang tagapagmana. Iyan ay lito lang na pag-iisip. Eksakto, ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Juxin, wala nang balita sa kanya sa loob ng 10 taon. Malamang, patay na siya. Hindi natin pwedeng hayaang ibigay ang pamilyang Shen sa isang patay na tao at ang kanyang ama siya ay palaging naging isang anak sa labas ng pamilyang Shen. Ang buong pamilya nila, sila ay mga tagalabas sa bandang huli. Talagang tama. Ngayon, pinsang Juxin ay nagbalik pa ng walang kwentang iyon. Kung malaman ito ng iba, ano ang iisipin ng mga tao sa atin? Isang malaking kasawian para sa ating pamilya. Mingzu, Afeng, ang ating pamilyang Shen ay aasa sa kayong dalawang magkapatid mula ngayon. Talagang gagawin namin. Sa tulong ni Ginoong Ye, ang pamilyang Shen ay magiging mas makapangyarihan. Ako at si Mingju ay tiyak na tutulong sa ating pamilyang Shen maabot ang mga bagong taas. Napakagaling. Juxin, halika rito ngayon din. Sa tingin mo ang galing-galing mo na ngayon, di ba? Ang pribadong hapunan ni Young Master Ye, mataas na klase na banquet iyon. Hindi mabilang na mga anak na babae mula sa mayayamang pamilya gagawin ang lahat para magpabor sa Young Master Ye. Pero tumanggi ka sa imbitasyon niya. Hindi ko nga kilala ang Young Master Ye na iyan. Bakit naman isang respetadong tao tulad niya mag-iimbita ng katulad ko? Juxin, respetadong tao? Si Young Master Ye ay hindi naman matanda, di ba? Sino ka ba para magsalita dito? Umalis ka sa paningin ko. Asawa ko na ngayon si Tians. Simula ngayon, pamilya na siya. Kahit na ang pribadong hapunan ni Young Master Yi ay para nga sa akin, hindi pa rin ako pupunta. Hindi ako pumapayag. Pinaghirapan kitang palakihin. Umaasa na magagawa mo tulungan akong magkaroon ng magandang buhay. Hindi para pakasalan mo itong mahirap na lalaki at hilahin ako sa paghihirap kasama mo. Si Zufshin ay anak mo. Totoo na dapat siyang mag-alaga sa iyo sa iyong pagtanda, ngunit siya ay hindi isang kasangkapan para magpabor ka sa mayayaman. Tumahimik ka. Sa anumang paraan, kung wala ang pahintulot ko, hindi siya kailanman tatapak sa pamilya Shen. Hindi sa buhay na ito kailanman. Ako ang nagpakasal kay Tianse. Wala itong kinalaman sa iyo. Ikaw na walang utang na loob na anak. Ayaw mo rin ba na magkaroon ako ng magandang buhay? Abangan mo. Mahal, pagod ka ba? Hayaan mo akong imasahe ang iyong balikat. Siangse, bakit sa tingin mo si Young Master Yi ay nagpipilit na imbitahan ako sa kanyang handaan? Paano mo na itanong iyan? Narinig ko sa iba na si Young Master Yi ay hindi mabuting tao. Ha? Hindi mabuting tao? Sa anong paraan siya hindi mabuting tao? Kung pupunta ako sa handaan, siya ay napakalakas at maimpluwensya. Paano kung subukan niyang gawin ang isang bagay sa akin? Wala akong laban sa kanya. Wala man lang akong pagkakataon na lumaban. Aking mahal na asawa. Sa totoo lang, ang ibig kong sabihin ay, Kung pilitin kanyang gawin ang isang bagay laban sa iyong kalooban, Tians, kailangan mong umalis. Huwag mong ipagsapalaran ang iyong buhay para sa akin. baliw na babae. Pagod na ako. Sige. Magpahinga ka. Anong ginagawa mo? Natuto lang ako ng ilang bagong teknik sa masahe. Nagsusuot ka ng high heels buong araw, ang iyong mga binti ay malamang masakit. Tianse, marami akong urgenting bagay na kailangang asikasuhin. Bakit mo ako dinala sa Garden Hotel? Hindi ba gusto kitang bigyan ng surprise?
Nasa Sky Garden, yung restaurant sa Ika, 88 Palapag. Yung nasa Ika, 88 Palapag ang Sky Garden Restaurant. Hindi ba doon ginaganap ang private dinner ni Young Master Yi? Tigilan mo na ang kalokohan. Hindi man lang dadalo si Young Master Yi sa dinner. Huwag kang mag-alala, mahal. Kasal na tayo. Pero hindi mo naman ako mapagkakaitan ng pagkakataong ipakita ang pagmamahal ko, di ba? Ikaw, Mahal? Nakuha na natin ang marriage certificate natin. Alam kong gusto mong simple lang ang lahat, pero hindi ko hahayaang maging sawi ka, di ba? Tara na. Uy, maupo po. Sandali lang, pareho kayo. May private dinner po dito ngayon. Ang Sky Garden Restaurant ay fully booked na. Hindi kami nagpapapasok ng mga hindi kailangan. Ako ang hinihintay ninyo. Ginoo, huwag ninyo akong abalahin sa trabaho. Umalis na po kayo. Ito ba ang sabi ng boss ninyo sa inyong gawin ang trabaho? Ang sabi lang ng boss ko ay, tanggapin ang mga VI pass dito. Kung magpapatuloy pa kayo sa gulo, Ginoo, huwag kayong magalit kung gagawin ko ang kailangan. Fiance, sa tingin ko, umalis na lang tayo. Shen Jushin! Anong ginagawa mo rito? Kami? Nandito ngayon si Ginoong Yes sa Ika, 88 Palapag, sa Sky Garden Restaurant. Gustong gumugol ng pribadong oras sa akin. Bakit kayo nakikialam? Hindi ba kayo nahihiya? Sigurado ka bang inanyayahan ka ni Ginoong Ye? Kung hindi ako inanyayahan ni Ginoong Ye, ay inanyayahan ba niya kayong dalawa? Oh. Tingnan mo ito. Ito ang imbitasyon ni Ginoong Ye. May ganyan ba kayo? Bawal na ang imbitasyong yan. Sinasabi mo lang na bawal dahil gusto mo? Sa tingin mo ba si Ginoong Ye ka? Sige, subukan mo kung makakapasok ka ba. Ang imbitasyong ito ay personal na inihatid ni Kalihim Zhu. Kayo dalawa siguro naiinggit. Oh, ikaw yata si Miss Shen? Ako ang tagapamahala ng resepsyon ng hotel. Tagapamahala wo. Halika, pumasok ka. Nakita mo? Ang tagapamahala ng Garden Hotel ay personal akong sinasalubong. Paano ginawa ni Zuyan ang trabaho niya? Hindi ba nag-utos ako na invalidate ang mga imbitasyon? Bakit ang imbitasyon ni Shen Mingzhu ay valid pa rin? Miss Shen, naghanda kami ng premium set meal para sa iyo sa loob. Pumasok po kayo. Ah, tama. Tagapamahala Wu. Ipalabas ninyo ang dalawang istorbo na ito dito. Mingsu, huwag kang lumayo masyado. Lumayo masyado? Ako ang babaeng inimbitahan ni Ginoong Ye. Mamaya, magkakaroon ako ng pribadong oras kasama si Ginoong Ye. Kung wala kayong gagawin, lumayas na kayong dalawa. Sigurado ka bang nagustuhan ka ni Ginoong Ye? Sa itsura ko, bakit hindi ako magugustuhan ni Ginoong Ye? Ang itsura mo ay hindi man lang umabot sa 10,000 bahagi ni Zuxin. Magugustuhan ka ba ni Ginoong Ye? Tagapamahala Wu, bakit nakatayo ka lang diyan? Palayasin mo sila para sa akin. Opo, ma'am. Palalayasin ko sila ngayon din. Gusto ba ninyong dalawang umalis ng kusa o gusto ninyong paalisin ko kayo? Aalis na kami ng kusa. Pasensya na, mahal, tayo. Huwag kang magsalita. Nakakahiya yung kanina. Dali, umalis na tayo. Hoy, mahal. Kumusta? Zuyan, hindi ba sinabi ko sa'yo na inbalidahin ang mga imbitasyon? Bakit ang imbitasyon ni Shen Mingzhu ay valid pa rin? Ano? Hindi na invalidate ang imbitasyon ni Shen Mingzhu? Malinaw kong inutos iyon. Nagkulang ako sa aking trabaho. Parusahan ninyo ako, Director Ye. Kalimutan mo na, Juyan. Gumawa ng mga kaayusan, palayasin si Shen Mingzhu sa Garden Hotel, at ilagay siya sa blacklist. Naiintindihan. Gagawin ko. Sino kausap mo sa telepono kanina? Kaibigan. Sinong kaibigan? Oh. Kaibigan mula sa babuyan. Kaibigan mula sa babuyan? Ano ba yung kalokohan mo? Sige, sumama ka sa akin sa pamilya Shen mamaya. Malapit na ang ika, 70 na kaarawan ni Lola. Pinapunta ako ng pinsan ko sa pulong pampamilya. Manahimik ka mamaya, huwag mo akong gawan ng problema. Narinig mo ba ako? Oo, mahal. Bitawan mo! Anong ginagawa mo? Tagapamahala Wu. Anong ginagawa mo? Tagapamahala Wu. Binabalaan kita. Inimbita ako ni Young Master Yi. Kapag dumating si Young Master Ye mamaya, mag-ingat ka, papagawa kitang matanggal. Naidagdag ka na. Bibiro ka ba? Pinapayuhan kita. Ngayon din, mas mabuti pang papasukin mo ako. Kung hindi, pagdating ni Young Master Yi mamaya, kung malaman niya na pinalayas mo ako sa Garden Restaurant, tapos ka na? Sa totoo lang, si Young Master Ye ay hindi darating ngayon, at ito ang Garden Restaurant.
Siya mismo ang nag-utos na palayasin ka sa Garden Restaurant at ilagay ka sa blacklist. Paano nangyari iyon? Maliwanag na si Young Master Yi ang nag-utos kay Secretary Zhu na bigyan ako ng imbitasyon. Paano niya ako ilalagay sa blacklist? Ang imbitasyon. Peke ito. Sinira mo ako. Itong imbitasyon paano naging peke? Nagkamali ka ba? Lumabas ka, lumabas ka. Huwag kang tumayo dyan. Manager Reyes! Kailangan mong linawin ito, Manager Reyes! Boss Cruz, Oh, Miss Shen, bakit ka nakatayo sa labas? naglalakad lang ako para mag-relax. Nagre-relax lang. Ikaw, Boss Cruz? Uy, nakahanap lang ako ng kayamanan sa auction at ako mismo ang magbibigay kay Young Master Yi. Anong uri ng kayamanan ang gusto mong ibigay sa... Ha? Isang gawa ng kaligrapiya at pintura. Ito ay nagkakahalaga ng 40,000 piso. Si Master Ye ay napakamataas at makapangyarihan. Anong uri ng kayamanan ang hindi pa niya nakikita? Kapag nagbibigay ng regalo, hindi ka pwedeng magpabaya. Ha ha ha. Ginoong Wang, nakakalungkot na si Master Yi ay may biglang importanteng bagay, kaya siya umalis ng madalian. Ah, tama, Ginoong Wang, narinig ko. Si Tito Chingshan ay may utang sa'yo ng maraming pera? Ang matandang iyon ay may utang sa akin ng 24 milyong piso at isinangla pa sa akin ang kanyang anak na babae. Pero anong nangyari? Isang hamak na tao pinunit ang kasulatan ng pagkaalipin. Uy, hulaan mo, dumating siya para sumugal muli kagabi at pumirma siya ng isa pa. Sinabi niya sa akin, kung gusto ko ng pera, hanapin si Shen Juxin. Ginoong Wang, ang pagbabayad ng utang ay natural na kaayusan ng mga bagay. Oh, sino ba ang hindi nakakaalam na si Master Ye ay nagkagusto sa binibini ng iyong pamilyang Shen? Paano ako mangahas namang insulto sa iyong pamilyang Shen ngayon? Ako ang nagustuhan ni Master Yi, hindi ang pamilya ni Shen Zuxin. Anong kinalaman nito sa kanila? Oh, kaya ito ay ang pangalawang Miss Shen na tinititigan ni Master Yi. Ha ha ha. Uy. Miss Shen, ang kayamanang ito para kay Master Yi. Hindi ba ito talaga bagay na pag-aari mo, pangalawang Miss Shen? Napakaisip mo, Ginoong Wang. Tatanggapin ko ang regalo. Kapag ang aming pamilyang Shen ay magdaos ng pulong pampamilya, tiyak na hihingi ako ng katarungan para sa iyo mula kay Ginoong Wang. Oh, aasa na ako sa iyo, Miss Shen. Sige, aalis na ako. Si Ginoong Wang yan. Maupo po kayo. Hindi namin inaasahan ang inyong pagbisita, Ginoong Wang. Ano po ang dahilan ng inyong pagdating? Ano ang ginagawa ni Ginoong Wang dito? Haha, naparito ako para maningil ng utang sa pamilya Shen. Ginoong Wang, walang utang sa inyo ang pamilya Shen namin. Ito ang kasulatan ng pagkakautang ni Shen Juxin. Ang ama ni Zuxin ay may utang sa akin na 5 milyong yuan. Isinangla niya si Zuxin sa akin sa loob ng 1 taon. Ayon sa kontrata, si Shen Zuxin ay akin na ngayon. Tatay, bakit kayo nagsugal muli? Juxin, wala akong ibang pagpipilian. Hindi ko napigilan ang aking bisyo sa sugal. Talagang hindi ko napigilan. Nagsugal ako ng ilang laro kagabi. Napakasama ng swerte ko. Natalo ako ng milyon-milyong yuan. Kaya ginamit ko. Ginamit. Si Shen Juxin, isinangla ka ng tatay mo sa akin. Ang inyong pamilya Shen, hindi naman tatakwil sa pangako. Di ba? Zuxin. Ikaw ay sarili kong anak. Kung maputol ang aking mga kamay, hindi na ako mabubuhay sa hinaharap. Ang kaligayahan ba ni Zuxin ay hindi mas mahalaga kaysa sa iyong mga kamay? Wala kang kwenta. Pakialam mo ang sarili mo. Lola, si Ginoong Wang ay mayaman at makapangyarihan, marami siyang pera. Kung pakasalan siya ni Juxin, ito ay magiging maganda rin para sa ating pamilya Shen. Ginoong Wang, dahil nasa inyo ang kasulatan ni Shen Juxin sa inyong kamay, susunod kami sa kontrata. Mula ngayon, si Shen Juxin ay sa inyo na. Hindi ako pumapayag. Ang mga bagay ng pamilya Shen namin ay hindi para sa basurang tulad mo na makialam. Sino to? Ano ang relasyon niya kay Zuxin? Ginoong Wang, baka hindi mo ito alam. Ang pangalan niya ay Yetians at asawa niya si Zuxin. Ha? Kasal na si Shen Juxin? Hindi totoo yan. Asawa lang siya sa pangalan. Hoy, Ginoong Wang, kung ayaw mo, papakasal ko siya, hiwalayan agad itong lalaki. Tay, paano mo to nagawa? Hoy, Zuxin, kung itinuturing mo pa akong tatay mo, hiwalayan mo ang lalaking walang kwenta ngayon na. Kung sumama ka kay Ginoong Wang, hindi ka na mag-aalala sa pagkain at inumin sa buong buhay mo.
Tay, ito na ang huling beses na magbabayad ako ng mga utang mo. Hindi ako makikipaghiwalay. Ako ang magpapasya para sa kasal ko. Ginoong Wang, ibigay mo sa akin ang kontrata ng pagkakautang. Yung pera na inutang ng tatay ko sa'yo, bigyan mo ako ng 3 araw at babayaran kita. Hahaha. Makikipagtawaran ka sa akin? Sige, principal plus interest. Isama na ang nakaraang 5 milyong yuan. Kabuuang 10 milyong yuan. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mo mabayaran ang 10 milyong yuan, ano ang balak mong gawin para mabayaran ang lugi ko? Ano? 10 milyong yuan? Iyan ay... Sige, pumapayag ako sa 10 milyong yuan. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Ginoong Wang, pakisipan mong mabuti. Ang pamilya Shen namin, wala man lang 10 milyong yuan sa kabuuan sa loob ng 3 araw. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Hindi lang 10 milyong yuan. Kahit 100 bilyong yuan walang problema para sa akin. Hahaha. Ang halaga ng pagsasabi ng yabang ay bumababa ng bumababa ngayon. May 100 bilyong yuan ka? Kung totoo ngang may 100 bilyong yuan ka, luluhod ako at tatawagin kitang lolo. Ginoong Wang, bitawan mo si Tians. Pinapayuhan kitang bitawan mo siya. Sino ka ba? Gusto mo akong takutin? Tay, anong ginagawa mo? Ito ay isinangla ko kay Ginoong Wang, kaya sa kanya na ito ngayon. Hindi ko maibibigay sa'yo. Lalaki, pinapayuhan kita na bitawan mo ngayon na. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mong Ikaw ba ang mag-aabot ng kontrata ng paglilingkod o kailangan ko pang kunin ito? Ang kontratang ito ay kay Boss Wang. Anong pakialam mo? Bitawan, bitawan. Abaw, ibagsak mo siya. Ito ang alaga kong si Abaw, ang kampyon sa boxing ng Longcheng. Ano sa tingin mo? Natatakot ka na ba? Kahit isang kampeon sa boxing ng mundo ay hindi ka matutulungan. Abaw, unahin mong baliin ang mga kamay at paa ng lalaking ito. Putulin ang kanyang mga litid. Ngayong gabi, papatigilin ko siya sa harap ng aking kama, nanonood kung paano ko laruin ang kanyang babae. Tianse, pasensya na. Nasali kita dito. Huwag kang matakot. Narito lang ang ring ng boxing. Ano, iniisip mo pa ba na walang sapat na espasyo dito para kumilos? Paano ito, Shen Zuxin? Kung ang alaga kong si Abaw ay matalo si Ye Tianse, kailangan mong hiwalayan si Ye Tianse at paglingkuran ako ng mabuti. Ano ang masasabi mo? Paano kung... Kung manalo siya, ibabalik ko sa iyo ang kontrata ng pagkaalipin. Juxin, tutulungan kitang makuha muli ang kontrata ng pagkaalipin. Sandali, Ginoong Wang. Kung manalo ka, masyadong madali para kay Yi Tianse, itong lalaking ito. Hahaha. Oh, Miss Shen, ano ang iyong magandang ideya? Kung manalo si Ginoong Wang, puputulin natin ang mga binti ni Ye Tianse. Ginoong Wang, ano sa tingin mo? Hahaha. Paano kung putulin muna natin ang kanyang mga paa, pagkatapos ay putulin ang kanyang mga litid ng kamay at paa, at sa wakas ay palayasin siya sa Longcheng? Miss Shen, ano sa tingin mo diyan? Sa tingin ko, okay na yon. Ye Tianse, kaya mo bang tanggapin ang pustahan na ito? Sige, dagdagan pa natin ng isa pang kondisyon. Kung manalo ako, kayong lahat kailangan lumuhod at humingi ng tawad sa asawa ko. Deal na. Kasalukuyan lang, nagbukas ako ng 2 bagong boxing gym. Kaya paano kung tayong lahat pumunta sa boxing gym? Lola, sama tayo. Sa tingin ko, pwede nating laktawan ito. Ayoko ring makisali sa gulo na ito dahil nandito kayo ni Afeng. Panatag ang loob ko. Sige, tara na. Tians, ayokong may mangyari sa iyo. Mahal, huwag kang mag-alala. Napanood ko na ang laban ni Abao dati. Nakita ko na siyang lumaban. Isang suntok niya, kayang maparalisa ang kalaban sa isang tabi. Ye Tianse, gusto mo talagang magpakitang gilas. Tingnan natin kung hindi ka namin patayin ngayon. Tianse, bilisan mong isuot ang guwantes. Juxin, paano mo nagawa ikaw ang pinakamagandang babae sa Longcheng? Paano mo naman nilingon? Ang basurang iyan? Sir Wang, baka hindi mo alam. Ang pinsan ko ay hindi man lang nagkagusto kay Young Master Yi. Miss Gu,
Ikaw ang napili ni Young Master Yi. Paano naman si Young Master Gu magkakagusto kay Shen Zuxin? Kung hindi lang dahil sa pinakamaganda siya sa Longcheng. Sino ba naman ang gugustuhing isuot ang luma ng sapatos na iyan? Sinong tinatawag mong lumang sapatos? Lumang sapatos ka talaga. Ano ngayon? Mahilig akong magsabi niyan. Ano bang magagawa mo sa akin? Abaw, ibagsak mo siya. Si Ye Tianse ay tiyak na tapos na sa pagkakataong ito. Bata, sa aking karera, hindi pa ako natalo sa isang laban. Kahit isang beses. Hindi ibig sabihin na hindi ka pa matatalo. Galing! Ang galing ng suntok! Si Abaw ay lumaban na ng 100 laban at hindi pa siya natalo. Siya ang hindi matatalong kampeon. Para sa isang tulad ni Ye Tianse na talunin ng mga kamao ni Abao, karangalan na iyon para sa kanya. Lintek, nahulog si Abao. Masyadong mabilis natapos ito. Ito. Talunin mo siya. Tayo ka, walang kwenta kang talunan. Tayo. Ikaw. Ito. Talunan. Tayo. At lumaban. Sandali. Walang kwenta ka. Anong silbi ng pag-iingat ko sa'yo? Tayo. Punasan mo ang pawis ko. Nasaan ang kasulatan ng pagkaalipin? Ikaw. Ulitin mo iyan. Nasaan ang kasulatan ng pagkaalipin? Gusto mo ang kasulatan? Sige. Lumuhod ka, yumuko at humingi ng tawad kay Amo Reyes. Sa kadilaan ng malinis ang sapatos ni Amo Reyes. Sir Wang, tungkol sa taya na ginawa lang natin, malinaw na si Tianse ang nanalo. Ang ginagawa mo ngayon ay pagbabalik sa iyong salita. Ang nangyari kanina ay nasa nakaraan na. Ito ang kasalukuyan. Kung gusto mo ang kasulatan ng pagkaalipin, lumuhod ka at yumuko sa akin. O kaya naman pwedeng maglingkod ka sa akin ng 2 gabi. 1 taon ng pagkaalipin. Kapalit ng 2 gabi mo. Hindi ka rin naman lugi. Kasama ang interes at prinsipal. Ang tatay mo ay may utang kay Sir Wang 10 milyong yuan. Shen Juxin, ayaw mong bayaran ang utang at ayaw mo ring maglingkod kay Sir Wang. Nasasaktan ka pa kapag pinapaluhod ka. Ano? Akala mo pwedeng umutang nang hindi nagbabayad? Walang ganoong magandang bagay sa mundo. Ikaw. Kung tama ang pagkakaalala ko, ako ang nanalo sa taya kanina. Lahat kayo ay dapat lumuhod at humingi ng tawad kay Juxin. Gusto mo ako? Si Wang Xiaotian ay luluhod at hihingi ng tawad sa babaeng ito? Imposible yan. So marunong ka ng kaunti ng amateur kung fu. Akala mo talaga malaki ka na? Kaya, ayaw mong ibigay ang kasulatan at ayaw mo ring lumuhod para humingi ng tawad kay Zuxin. Magpadala ka ng tao dito ngayon din. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong mabaon sa utang ang Wang Group. Mabaon sa utang? Tama ba ang narinig ko? Ikaw, akala mo kaya mong gawing bangkarote ang Wang Group? Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw pangahas kang manakit sa akin? Saktan kita. Kailangan ko bang pumili ng oras para dyan? Bata, sa tingin ko'y sawa ka na sa buhay. Anong problema? Sabihin mo na. Boss Wang, ang finance department ay tinatakan na. Ano? Tinatakan na ang finance department. Anong nangyayari? Bilisan mo at sabihin. Boss, ako na ito! Ang Wang Group natin ay pumirma ng bagong order na nagkakahalaga ng 300 milyong yuan. Ngunit dahil sa butas sa kontrata, kinakansela ng pabrika ang kooperasyon. Ang ating mga overseas na kliyente ay naghihintay para sa order na ito. Kung lalabagin natin ang kontrata, kailangan kong magbayad ng 3 beses na liquidated damages. Aray, ano na naman ito? Boss, grabe ito. Ang stock ng Wang Group ay bumagsak. Ang lahat ng pera sa account ay nawala. Boss Wang, anong problema mo? Ikaw ba ang gumawa nito? Ikaw hinahanap mo ang kamatayan. Tigil! Nanunulot ka ng kamatayan. May karapatan ka bang saktan siya? Panginoong Liu Li,
Sinira ng lalaking ito ang plano ko. Narito lang ako para turuan siya ng leksyon. Ikaw, hinahanap mo ang kamatayan. Hemp, ang Wang Group ko ay sinira ng lalaking ito. Kahit na siya ay alagad mo, Panginoong Liuli, gagawin ko pa ring bugbugin siya. Luhod, kung hindi mamatay. Ha ha ha, wala na akong lahat. Akala mo ba takot ako sa kamatayan ngayon? Ingat, Mahal, Ye Tianse, kahit mamatay ako, hindi kita pakakawalan. kamatayan ay sobrang madali para sa iyo. Ang lalaking ito ay puno ng daya at hindi gumagawa ng mabuti. Simula bukas, palayasin siya sa Longcheng, kumpiskahin lahat ng ari-arian niya. Opo, Panginoong Liuli, Panginoong Liuli, alam kong mali ako. Maawa ka sa akin. alam mo ba kung saan ka nagkamali? Nauna siyang nanggulo sa akin. Pinalo pa ako. Ang pamilya Wang ay nakaugat sa Longcheng ng 100 taon. Ako, Wang Xiaotian, ay may tinatagong halaga rito. Kailan pa ako nakaranas ng ganoong kahihiyan? Kung hindi ako maghihiganti para dito, hindi ko matitiis ang galit na ito. Mukhang hindi mo pa alam kung saan ka nagkamali. Shen Juxin ay may utang sa akin na 10 milyong yuan. Pumunta ako para maningil. May mali ba akong ginawa? Ngayon, walang makakapigil sa akin. Ginawa ako ni Ye Tianse na mawala lahat. Makikipagpatayan ako sa kanya. Gusto mong makipagpatayan kay Young Master Yi? Karapat-dapat ka ba niyan? Anong Young Master Yi? Sino si Young Master Yi? Nasaan si Young Master Yi? Yi Tians. Ano? Yi Tianse? Oo, siya si Young Master Yi. Ha ha ha. Ako. Paano naging posible iyon? Paano nangyari iyon? Lord Liuli, alam kong mali ako. Talagang alam kong mali ako. Maawa ka sa akin. Maawa ka sa akin. Kapag may ginawa kang mali, kailangan mong panagutan iyon. Ang mang-insulto kay Young Master Yi. Karapat-dapat ang iyong kamatayan. Yans, ano ba talaga ang relasyon mo kay Lord Liuli? Iniligtas ko noon ang buhay ni Liuli. Ngayon, binabayaran niya lang ang pabor. Alam ko na. Sa ugali ni Yetians, paano siya magiging isang mahalagang tao? Sa tingin ko, puro swerte lang iyon na mailigtas si Lord Liuli sa ganon. Sumasang-ayon ako. Akala ko talaga ang taong ito na walang kwenta ay may tunay na koneksyon kay Lord Liuli. Umaasa ako na ang ating pamilyang Shen ay maaaring gamitin ang koneksyong iyon para makalapit kay Lord Liuli, para umangat sa mataas na lipunan. Oh, Lola! Kumusta, Lola? Sige, babalik kami agad. Young Master Yi, si Tang Ao, ang pinakamayamang tao sa Longcheng, ay espesyal na naghanda ng isang engranding piging ng mga kilalang tao dito sa Longcheng para sa iyo. Sinasabi ng mga nangungunang kilalang tao mula sa buong mundo ay dadalo. Ipamalita mo darating ako sa oras. Sa piging, oras na para sabihin sa aking asawa ang totoo. Gusto kong siya ang maging sentro ng atensyon ng lahat. Opo, Ginoo. Lola, tinawag mo kami pabalik? May mahalaga ba na gusto mong ipahayag? Si Young Master Yi ay nagdaraos ng piging ng mga kilalang tao. Sinasabi na sa piging na ito, pipili siya ng mga kasosyo sa negosyo. Ito ay isang napakagandang oportunidad para sa atin. Pero ang ating pamilyang Shen ay wala pang natatanggap na imbitasyon. Ito ay, Nanay, kung ang ating pamilyang Shen hindi man lang makapasok sa pintuan ng piging ng mga kilalang tao, ano ang gagawin natin? Ito ang ating pamilyang Shen's malaking pagkakataon para umangat sa mundo. Lola, ang pamilyang Gu, sila ay isang primera klaseng pamilya sa Longcheng. Tiyak na nakatanggap sila ng imbitasyon. Young Master Gu, hindi ba niya hinabol si Zuxin dati? Bakit hindi natin hilingin kay Juxin na magsama ng isang gabi kasama si Young Master Gu? Kaya ang ibig mong sabihin, kung si Zuxin ay mag-aasikaso kay Young Master Gu, tutulungan niya ang pamilya Shen natin na makakuha ng imbitasyon sa celebrity banquet? Para lang sa isang imbitasyon, gusto mong ang asawa ko ay sumama sa ibang lalaki. Hindi ako pumapayag. Juxin, sa lahat ng mga taong ito, ang pamilya Shen natin ay nababalot ng kontrobersiya dahil sa inyong pamilya. Panahon na mag-ambag ka sa pamilya Shen natin.
Para lang sa isang imbitasyon, gusto mong ako ay mag-asikaso sa ibang lalaki. Lola, hindi ako pumapayag. Hindi ikaw ang magpapasya niyan. Dahil ang pagsama kay Young Master Gu, makakakuha sa atin ng imbitasyon kung ang pamilya Shen natin ay makadalo sa celebrity banquet. Lahat ay nakadepende sa iyo. Zuxin, huwag kang matakot. Imbitasyon lang naman, di ba? Bukas ng 2 ng hapon, pumunta kayo sa Dihaw Hotel. Ipapasok ko kayong lahat. Wala kang kwenta. Paano mo kaya mapapasok kami sa celebrity banquet? Ako, Ye Tianse, laging tumutupad sa aking salita. Sige, kung hindi mo kami mapapasok, ikaw, Shen Zuxin, at ang walang kwenta niyang ama. Lalabas na lahat sa pamilya Shen. At paano kung mapapasok ko kayo? Kayo lahat ay dapat lumuhod at humingi ng tawad kay Zuxin. Simula ngayon, si Zuxin ang mamamahala sa pamilya Shen. Sangayon? Mahal, gutom ka ba? Umuwi na tayo at magluluto ako para sa iyo. Anong gulo? Paano nangyari na isang walang kwentang katulad niya ay makapagpasok sa atin sa celebrity banquet? Lola, pakikalma po. May mga koneksyon ako kay Young Master Gu. Iwan nyo na lang sa akin ang bagay na ito. Mingzu, kung magagawa mo ito, ang pamilya Shen ay nasa iyong pamamahala mula ngayon. Anong nangyayari dito? Bakit hindi pa dumarating si Shen Juxin at ang walang kwentang iyon? Baka naman natakot sila sa huling sandali. Oh, nagbihis ka talaga ng maayos para dito. Sayang nga lang isang aso na nakasuot ng magagandang damit aso pa rin, di ba? Anong tinatawanan mo? Buong pamilya mo akala mo mahalaga ka, ha? Naglakas loob na pahintayin si Lola. Chen Feng, mas mabuting tandaan mo ang taya natin kanina. Sa tingin ko dapat. Tigilan mo na ang pagpapalakas loob. Papasukin niyo muna kami. Tara, papasok muna tayo at saka tayo mag-usap. Sige, aayusin natin ito pagkapasok natin. Tigil! Ngayon, ang pinakamayamang tao ay nagho-host ng celebrity banquet. Ang mga hindi autorisadong tao ay hindi pinapayagan sa loob. Tingnan mo nang mabuti kung sino ako. Para dumalo sa piging ng mga tanyag, mangyaring ipakita ang iyong imbitasyon. Hindi ko kailangan ng imbitasyon. Ano ang sabi ng boss mo na gawin mo? Papasukin mo ako. Sino ka ba at nagpapanggap ka? Nasaan ang imbitasyon? Bilisan mo at ilabas ang imbitasyon. Magsisimula na ang piging ng mga tanyag. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Ang boss ko sabi lang sa akin na suriin ang mga imbitasyon. Kung ikaw ay walang imbitasyon, mangyaring umalis. Huwag mong antalahin ang trabaho ko. Ang mukha ko ang imbitasyon. Narinig niyo ba yon? Sa piging ng pinakamayamang tanyag, gusto niyang pumasok gamit lang ang kanyang mukha. Nakakahiya. Sino ka ba talaga? Gusto mong pumasok gamit ang mukha mo? Isang malaking kasawian para sa aming pamilya. Paano kami napunta sa isang walang kwentang tulad mo? Papagalitan mo ako ng sobra. Zuxin, tingnan mo ito. Ito ay dahil sa pagpapalaki mo sa kanya. Ngayon, ang buong pamilya natin ay napahiya kasama siya. Kung mapapaalis tayo ng pamilyang Shen, mamamatay ako sa harap mo. Tawagin mo ang boss mo dito. Hindi ka pa ba nahihiya? Ang boss ang Dihaw Hotel. Sa tingin mo makikita mo siya kahit kailan mo gusto. Mingzhu, kumusta ang mga bagay-bagay kay Young Master Gu? Huwag mo nang banggitin. Hindi ko man lang nakita si Young Master Gu kahapon. Kung hindi ka aalis ngayon, Tatawag ako ng tao para harapin ka. Kumusta? Kumusta? Liuli. Sabihin kay Wan Shihao na pumunta sa pintuan upang personal akong salubungin sa loob ng 1 minuto. Opo, Ginoo. Mukhang ang aming pamilya Shen hindi pa handa umangat. Ang tadhana ay talagang malupit na naglalaro. Umalis na tayo. Dapat na tayong lahat bumalik. Shen Juxin, simula ngayon, ikaw ang iyong walang kwentang asawa at ang iyong ama. Umalis kayo sa pamilya Shen? Si Ginoong Gu iyan! Ginoong Gu, hinahanap kita ng husto. Binibining Mingzhu, talagang gumaganda ng gumaganda. Ang bait mo naman. Ginoong Gu, maari mo ba kaming tulungan? Hayaan ang aming pamilya, Shen, na pumasok at makita kung ano ang itsura. Sige. Lintik, hindi ba iyan si Shen Zuxin at ang kanyang walang kwentang asawa? Anong malas na pagkakataon? Ginoong Gu, may diferensya ang katawan mo, ngunit matatag ang isip. Kahit sa ganitong kalagayan, gusto mo pa ring dumalo sa banquet ng mga kilala? Ngunit, pasensya na sabihin sa iyo, ang iyong imbitasyon ay hindi wasto. Hindi wasto?
Nababaliw ka na ba? Sasabihin ko sa iyo, pagkatapos ng banquet na ito, gagawin kitang mamatay ngunit hindi kayang mamatay. Ginoong Gu, may sama ka ba ng loob sa walang kwentang ito? Isang sama ng loob na hanggang kamatayan. Maliban kay Shen Zuxin at ang kanyang walang kwentang asawa, lahat ng kasapi ng pamilya Shen, sumama kayo sa akin. Ginoong Gu, ang lalaki niya. Binibining Mingju, dapat magpakita ka ng magandang palabas mamaya. Ginoong Gu, parang hindi wasto ang imbitasyon mo ay hindi wasto. Paano nangyari iyon? Ang pinakamayamang tao sa Longcheng ay personal na nagpadala ng imbitasyong ito sa aking pamilyang Gu. Paano ito magiging hindi wasto? Ito. Tigilan mo ang kalokohan. Bilisan mo at papasukin mo ako. Kung hindi, sisibakin kita. Ginoong Gu, ikaw, pakiusap, huwag mo akong pahirapan. Naghahanap ka ba ng gulo? Tigil. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hahaha, Amo Wan, galing ako sa pamilyang Gu. Narito ako upang kumatawan sa pamilyang Gu sa celebrity banquet. Ginoong Ye, patawarin mo ako sa hindi magandang pagtanggap. Ginoong Ye? Ito. Bakit ang amo ay napakagalang sa walang kwentang taong ito? Ginoong Gu, nagkamali ba si Amo Wan? Amo Wan, hindi mo ba ako naaalala? Nakainom pa tayo noon. Ginoong Ye, ito siguro ay ang asawa mo, tama ba? Pumasok ka. Shenfeng. Sana kayong lahat tandaan ang ating dating taya. At si Ginoong Gu, tama? Pahalagahan ang malayang hangin na iyong nilalanghap ngayon. Amo Van, hayaan ang lahat dito. Pumasok sa celebrity banquet sa aking pangalan. Ang celebrity banquet. Oh. Lahat ng mga tao na nakatayo dito, hayaan silang umalis sa kaganapan sa aking pangalan. Oh. Hoy, hintayin mo ako. Hiya. Naghahanap ka ng kamatayan. Anak, ano ang nangyayari dito? Si Amuan ay ang may-ari ng Dihaw Hotel. Bakit siya ganoon ka magalang sa walang kwentang iyon? Ang walang kwentang iyon ay mas masahol pa sa aso. Malamang ginagamit ang pangalan ng ilang malaking pamilya para dayain ang mga tao. Master Gu, itong si Ye Tianse ay isang ligaw na aso lang ng aming pamilyang Shen. Paano siya nangahas na mang-insulto sa iyo? Huwag kang mag-alala. Talagang tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Hahaha, Miss Mingzu, talagang matalas ang isip mo. Hindi tulad ng babaeng iyon na si Shen Zuxin. Sa tingin ko ang titulong pinakamagandang babae ng Longcheng ay dapat sa iyo, Miss Mingju. Tayo na. Tianse, kilala mo ang may-ari ng Dihaw Hotel. Bakit hindi ko alam iyon? Mahal. Sa totoo lang, ako ay ang panganay na binata ng pamilyang Ye sa Xiangyan. Lahat ng mga panauhin dito ngayon ay mga kilalang tao, at maharlika. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sige, makikinig ako sa'yo. Ang Imperial Group namin ay handang magbayad ng doble para makuha ang proyektong financial building na hawak ng pamilya Tang Ninyo. Ginoong Ye, pinaparamdam mo sa akin na hindi ako karapat-dapat dito. Ang aking pamilya Tang na makapaglingkod kay Ginoong Ye ay ang pinakamalaking karangalan para sa pamilya Tang. Isang simpleng proyekto na tulad nito, paano ko hahayaan na gumastos ka ng dagdag na pera? Ang kakayahan ng pamilya Shen ay katamtaman lamang. Ang proyektong financial building hindi matatapos sa isang gabi. Sa hinaharap, natatakot ako na kailangan nating hilingin sa pamilya Tang Ninyo na Maglagay ng mas maraming pagsisikap ang makatulong kay Madam. Ang pamilya Tang ay hindi mag-aatubiling tanggapin ang responsibilidad. Pero Ginoong Ye, hindi mo babalak na ihayag ang iyong pagkakakilanlan sa mundo? ayaw kong ma-depress si Zuxin. Dahil sa aking pagkakakilanlan sa ngayon. Mahal? Tianse, saan ka galing? Nagtelepono lang ako. Gutom ka ba? May cake doon, dadalhin kita para kumain. Tara na. Dahan-dahan. Tay,
Ginoong Gu, pakawalan mo ang tatay ko. Juxin, ang tatay mo kanina nadumihan ng damit ni Ginoong Gu. Ang damit kong ito ay limited edition at nadumihan ng tatay mo. Kaya sabihin mo sa akin, paano mo ako babayaran? Isang piraso lang ng damit iyon. Hindi ba pwedeng labhan na lang kung madumi? Ito ay isang global limited edition. 1,000,000 yuan bawat set. Mawawalan ito ng halaga kapag nalabhan. Akala mo ba pareho ito sa mumurahin na suot ng asong kalye tulad mo galing sa mga tindahan sa kalye? Ang isang damit na nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan ay damit pa rin. Madudumihan ito ngayon o bukas. Ano? Gu Master, balak mo bang hindi nalabhan ang damit na ito sa buong buhay mo? Wala akong oras makipagtalo sa iyo. Shen Juxin, ikaw ang magdesisyon. Ngayon, maaaring pupugutin ko ang mga kamay ng tatay mo o pupugutin ko ang mga kamay ng asong kalye na ito. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang desisyon mo? Juxin, ama mo ako. Kung mawalan ako ng kamay, hindi na ako mabubuhay. Itong walang kwentang tao ay wala namang silbi. Pupugutin na lang ang kamay niya? Gu Master, sobra na yan. Sobra? Muntik na niya akong patayin. Ngayon gusto ko lang pugutin ang kamay niya. Sobra pa ba yun? Nagpapakumbaba na ako sa kanya. Sasabihin ko sa iyo, 1/3 ng mga kilalang tao ngayon dito ay mga kakilala ko. Luhod ka, umasta ka ng maayos, at hayaang pugutin ko ang mga kamay mo, o babaliin ko ang kamay mo, bubunutin ang dila mo, at dudukitin ang mga mata mo. Papaniigurain kong mamatay kang walang libingan. Ikaw, Ay, pasensya. Nagkamali ang kamay ko. Juxin, pinapayuhan kitang alamin mo ang iyong lugar. Panoorin mo kung paano kita Tingnan mo kung paano kita papatayin. Kayo dalawa, kunin ninyo siya para sa akin. Anong problema? Anong nangyayari dito? Young Master Tang, may nanggugulo kanina. Tinuruan ko lang siya ng leksyon. Young Master Tang, ikaw ba may kailangan? Sino sa inyo si Miss Shen? Ako. Shen Juxin, ikaw lang ay isang tagalabas sa aming pamilyang Shen. Akala mo ba isa kang binibini? Si Young Master Tang ang naghahanap sa akin. Ang apelido ng asawa ko ay Shen. Kaya bakit hindi siya si Miss Shen? Bakit may dalawang Miss Shen? Young Master Tang, hindi mo alam ito? Shen Juxin ay isang tagalabas lamang sa aming pamilyang Shen. Ang Miss Shen na hinahanap mo ay ang nakababata kong kapatid na babae. Hinahanap mo ang nakababata kong kapatid na babae. Tungkol ba ito sa kontrata? Tama. Ang kontratang ito para sa Financial Center, ang aking ama, ay nag-utos na ibigay ito kay Miss Shen. Young Master Tang, ibigay mo sa akin ang kontrata at pipirmahan ko ito ngayon din. Sandali lang. Tay! Ikaw, matanda ka na, pero pasaway ka pa rin. Sinabi ko sa iyo na ibigay ang kontratang ito kay Miss Shen. Ano ba ang ginagawa mo, Miss Zhu Xin? Ito ang kontrata para sa Financial Center. Talagang hinahangaan ko kung paano kumilos at humawak ng mga bagay si Miss Zuxin. Sana ay sapat na mapalad ako na makipagtulungan kay Miss Zuxin. Tay, sigurado ka ba na ang kontratang ito ay para sa kanya? Labas? Diyos ko, ano ang nangyayari dito? Ito ang taimtim na kabutihang loob ng pinakamayamang tao. Tanggapin mo na lang. Pero ang financial center napakalaking proyekto. Hindi ito kayang simulan ng aming pamilya Shen ng mag-isa. Binatang Tang, tungkol sa kontrata, kaya kong pangasiwaan ito. Para sa proyektong Financial Center, ako, gusto ko lang makipagtulungan kay Miss Juxin. Para sa iba, ako si Tang, hindi ko kikilalanin ang sinuman sa kanila. Ito ang mabuting intensyon ng pinakamayaman. Sa tingin ko, dapat mo na lang tanggapin. Salamat, Manong Tang. Shen Feng, naaalala mo pa ba ang taya natin kanina? Ikaw, Ginoong Ye, anong taya ang sinasabi mo? Ang pamilya Shen ay nakipagpusta sa akin. Hanggat dinala ko sila sa pagtitipon ng mga kilalang tao, sila ay luluhod at yuyuko sa aking asawa upang humingi ng tawad. Yi Tianse, masyado ka namang nagmamalabis. Si Lola ay matanda na. Gusto mo ba talagang lumuhod siya at humingi ng tawad sa iyo? Ang taya ay taya. Ano bang masama doon? Ang pamilya Shen ba ay walang alam sa pangunahing prinsipyong ito? Ako. Luluhod, ako. Hoy, pasensya na. Tama na. Dahil sa ating nakaraan, lahat kayo ay maaaring tumayo.
Sana kayo lahat ay mag-ingat at kumilos ng maayos simula ngayon. Fiancé, umalis na tayo. Ayon sa nais mo, asawa ko. Manong Tang. Ang binatang Gu ay mayabang at mapangapi. Ipadala siya sa Afrika para magtanim ng mga puno. Sa tingin ko ay mabuting gawa iyon. Ako mismo ang mag-aayos nito. Huwag kang mag-alala, Ginoong Lin. Fiancé, ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw ba talaga ang panganay na anak ng pamilya, Ye? Mahal. 3 taon na ang nakalipas, naaksidente ako sa sasakyan habang nasa paglalakbay ng karanasan. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko mula sa sandaling iyon. Sumumpa ako, poprotektahan kita sa natitirang bahagi ng aking buhay. Mahal? Mahal kita.